Kahit na nag-aaway sila Gray at Natsu ay hindi nababahala ang mga kasama dahil normal lang ito sa Fire at Ice Wizard ngunit sinubukan silang pigilan ni Lucy. Ngunit ang Master ay ginatungan pa ang away ng dalawa kaya gumamit na sila ng magic subalit nadamay ang cake ni Erza at nasaktan si Happy. Dahil dito ay pinaguntog ng dalaga ang dalawa at nais silang putulan ng ulo dahil sa nangyari sa cake niya. Dumating si Gajil mula sa underground dahil sa kagagawa ni Natsu. Pero imbis na magalit ay may nais itong ipakita sa Salamander. Pinapagalitan ng Master sila Sting at Rogue dahil natalo sila ni Natsu. Dahil hindi matanggap ni Gemma na tinalo sila ng Fairy Tail ay pinatalsik ang dalawa at sinabing tanggal na sila sa guild. At nang magsalita si Lecter ay ginawa niya itong abo na labis na ikinalungkot nila Frosh at Sting. Dahilan para mawala ng kontrol ang White Dragon Slayer kaya pinatay ang Master nila ngunit natuwa pa ang anak nitong si Minerva. Nasundan naman ni Jelal ang misteryosong tao at ikinagulat niya kung sino ito. Kagad niya itong sinabi sa mga kasama na hindi rin makapaniwala sa kanilang nalaman dahil sa eclipse. Dinala ni Gajil ang iba pang Dragon Slayer at nakita nila ang mga kalansay ng mga dragon. Nang maisipan ni Wendy na gamitin ang bago niyang Milky Way spell ay biglang nagpakita ang isang kaluluwa ng dragon na si Zirconis the Jade Dragon. Kung saan nalaman nilang noon ay mga dragon pa daw ang naghahari sa mundo at ang mga tao ay mga pagkain lang nila. Subalit isang araw ay nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga dragon na mababait sa mga tao at mga dragon na pagkain lang ang turing sa mga ito na isa na si Zirconis. Subalit ang mga dragon na kampi sa mga tao ay nagbigay ng Dragon Slayer magic kaya nanalo ang panig ng mga ito subalit di nagtagal ay pinapatay pa rin ng ibang mga Dragon Slayer pati ang mga dragon na kakampi nila. At merong isang tao ang pumatay sa napakaraming mga dragon hanggang sa maging isa na rin siyang nakakatakot na dragon at tinawag itong Acnologia. Kaya naalala ng grupo na ito ang nakalaban nila sa Tenro Island. Kalaunan ay dumating si Captain Arcadios at sinabing ayon sa mga pag-aaral ay si Ziref daw ang salarin kaya naging Acnologia ang isang Dragon Slayer kaya ito daw ang kailangan nilang patayin. Dito ay naalala ni Carla ang kanyang pangitain na may kinakalaban na isang dragon si Natsu dahil kumalat na ang kaguluhan dahil sa napakaraming mga dragon sa paligid. Nagpakilala si Arcadios sa grupo at kasama pa nito ang bagong recruit na si Yukino dahil kailangan daw nitong gumamit ng Celestial Wizard upang maisagawa nila ang plano. Nais malaman ni Natsu kung anong ibig sabihin ni Arcadios sa paggamit ng Celestial Wizard kaya nais daw nitong ipakita sa Salamander. Giit naman ni Yukino na ginagawa daw nila ito para matalo ang Acnologia. Inamin na rin ni Arcadios na ang Grand Magic Games ay isang balat kayo lamang upang makakuha sila ng madaming magic power. Saka nakita nila ang Project Eclipse na gagamitin daw nila upang makabalik sa nakalipas na 400 taon upang mapatay nila si Ziref habang hindi pa ito immortal. Subalit dumating ang Royal Guard sa utos ng Defense Minister dahil tutol siya sa pagbago ng nakaraan dahil sa mga kalakip na panganib. Inaresto na sila Arcadios at Yukino at kasama din si Lucy kaya lalaban sana si Natsu ngunit hinigop ng Eclipse ang kanyang magic power kaya wala silang nagawa. Agad nila itong sinabi sa Master saka tinali nila si Natsu upang hindi ito sumugod ng mag-isa. Giit ng Master na kailangan nilang magplano dahil ang kaharian ng Fury ang makakalaban nila. Magkasama sa kulungan ng dalawang Celestial Wizard. Kung saan sinabi ni Yukino na pinatay daw ng mga tagasunod ni Ziref ang kanyang mga magulang at kinuha pa ang ate niya kaya nais niyang patayin si Ziref sa nakaraan upang hindi na ito mangyari pa. Kinabukasan ay ang huling araw ng Grand Magic Games kaya sobrang excited ang mga tao sa mangyayaring labanan. Isa-isa na ring ipinakilala ang 6 na natitirang guild na maglalaban upang malaman ang pinakamalakas na guild sa Fury. Nang mapansin ng mga tao na wala ang isang pusa ng Sabertooth, ang pinakahuling pinakilala ay ang kasalukuyang nangunguna na Fairy Tail na napansin nilang nawala sa lineup si Natsu. Dahil nasa misyon pala sila Natsu para palihim na iligtas si Lucy. Naisip ni Happy na magsuot sila ng costume para makapasok sa palasyo. Para sa final round ng Grand Magic Games ay maglalaban na ang lahat ng mga guild para malaman kung sino ang number 1. Hanggang sa magsimula na ito na ikinatuwa ng lahat, subalit nakita nilang hindi gumagalaw ang Team Fairy Tail. Samantala nakita ng mga taga Lamia Scale ang isang taga 4 Poppy kaya pinagtulungan nila ito at nakakuha ng 1 puntos. Sila Hibiki ay nakaharap ang mga Mermaid Hill players na kaagad nilang tinalo upang magkaroon ng puntos. Dahil kila Leon at Jura ay patuloy ang pagtaas ng puntos ng Lamia Scale. Ngunit nakaharap nila Toby at Yuka si Bacchus na leader ng Team 4 Poppy subalit dumating si Sting at tinapos ito sa isang suntok. Dahil leader ng team si Bacchus ay 5 puntos ang nakuha ng Sabertooth at sila na ang nanguna sa mga puntos. Saka naman tinalo ni Kagura sila Toby at Yuka. Subalit tumakas si Sting dahil kasali sa strategy ni Minerva ang pag-iwas sa mga malalakas. Natalo ni Miliana si Rocker kaya na-out na sa game ang 4 Cerberus subalit hindi pa rin gumagalaw ang Fairy Tail dahil sa strategy ni Mavis. Hanggang sa dumating ang oras ng kanilang pagkilos. Samantala nahuli ng bantay sila Wendy at Natsu. Subalit si Mira Jane pala ito na nag-transform. Ang prinsesa
naman ay nais na daw simulan ng Eclipse Project number 2. Giit ng First Master na malaki ang chance na kumilos na si Rufus. Naginawa na nga nito kaya nakailag ang Team Fairy Tail subalit sinalo pa rin ito ni Laxes. Si Erza naman ay nakita si Jenny na sinubukang tumakbo pero agad nitong tinapos. Natalo na rin ni Gajeel si Eve at sinunod nito kaagad si Ren. Tumakbo naman si Hibiki ngunit inabangan ito ni Gray kaya sunod-sunod na puntos ang nakuha ng Fairy Tail. Naalala ni Makarov na si Mavis ay kilala sa bansag na fairy tactician dahil sa husay nito sa taktika. Samantala ang natitirang si Ichiya ay tinapos na ni Jura, at si Cheriya ay nakakuha na rin ng puntos para sa Lamia scale. Natanggal na ang Blue Pegasus at magkakapantay ang Lamia, Fairy, at Saber sa first place. Nahanap na nila Natsu sila Lucy kaya tinunaw nito ng apoy ang bakal. Subalit bigla silang nahulog sa trap dahil nakikita pala sila ng prinsesa. Samantala makakaharap naman ni Gray si Rufus. Subalit nag-alala ang mga kasama dahil napakalakas ni Rufus. Giit ni Mavis na kailangan nilang magtiwala kay Gray dahil si Rufus ang susi sa pagkatalo ng Sabertooth. Nagsimula ng umatake si Gray ngunit tinatandaan lang ni Rufus ang mga spell niya. Dahil dito ay nakagawa si Rufus ng yelo na may halong kuryente patungo kay Gray. Gumawa ito ng mga tornado at gumawa naman ng shield si Gray ngunit pinaglaho lang ito ni Rufus kaya napinsala siya ng malaking tornado. Sa kabila ng agwat ng kapangyarihan ay bumangon pa rin ang Ice Wizard. Dahilan para subukan ni Rufus sa kanya ang bago niyang naimbentong spell, kung saan gumawa ito ng mga sundalo na gawa sa yelo. Sinubukan namang lumaban ni Gray ngunit ginulpi lang siya ng mga ito. Sunod ay gumawa ito ng isang halimaw na inatake ng malakas si Gray. Sa kabila nito ay gumawa pa rin ng maraming yelo ang Ice Wizard ngunit sinunog lang ito ni Rufus at pinasabog. Samantala naglalakbay sila Natsu nang makita ang mga bangkay nang hindi na nakalabas doon pero hindi pa rin sila susuko. Subalit wala naman silang ideya para makalabas kaya naisip ni Happy na akitin ng mga bantay na baka pinapanood sila sa surveillance lacrima. Dahil wala nang ibang maisip na paraan ay sinubukan nga nila ang ideya ni Happy at nagkaroon ng bikini show. Samantala tumalsik si Gray sa atake ni Rufus. Saka ginamitan siya ng matinding gravity habang sinusubukan ni Juvia na pigilan ang sarili na puntahan ng crush. Pinilit pa rin bumangon ng binata dahil sa mga nagtitiwala sa kanya saka inatake ang kalaban. Tapos nagubad na rin ito kaya seryoso na ang laban. Saka ginamit ang bago niyang spell na unlimited kaya hindi na kinaya ng memory ni Rufus ang dami nito at ipinang-atake ito sa kalaban hanggang sa magyelo. Subalit gumamit lang si Rufus ng napakalakas na apoy ngunit mabilis na sumugod si Gray at tinapos siya ng Icebringer. Dahil sa pagkapanalo ni Gray ay sila na ulit ang nanguna sa scoreboard. Sa nakaraan noong inatake ni Sting ang kanilang master ay sinabi ni Minerva na si Sting na ang bago nilang master dahil mahina na ang kanyang ama. At dagdag pa nitong nailigtas niya daw si Lecter ngunit kailangan muna nilang manalo sa Grand Magic Games bago niya ito ibalik kaya ngayon ay porsigido si Sting na manalo. Samantala nanghihina na si Natsu dahil wala silang makain doon, ngunit wala pa ring nahahanap na exit sila Happy dahil sa pagkakaalam ni Yukino ay napakalaki ng lugar at isa lang ang daanan patungo dito. At nagpasalamat din si Yukino dahil nalaman niya mula kay Lucy na sumugod si Natsu sa Sabertooth nang malaman na tinanggal siya sa guild. Kalaunan ay biglang yumanig kaya dumaan sila sa makipot na daanan subalit dahil sa laki ng hinaharap ay nahirapan si Lucy at naupuan pa sa mukha si Natsu. Saka nakita nila si Arcadios na ipinatapon din ng Minister of Defense. Subalit bigla silang sinuntok ng isang executioner, at ang isa pa ay ginamit ang mahika nito sa kanila. Saka nagpakita na rin ang lahat ng kasapi ng executioner team na The Hungry Wolf Knights. Subalit pinagtawanan lang sila ni Natsu dahil wala naman silang mga armor para tawaging mga knight. Nagbabala si Arcadios na eksperto ang mga ito sa pagpaslang ngunit mas ginanahan pa ang bida, at si Lily ay nagtransform na rin sa battle form. Umatake si Kamika ng red confetti magic na sinunog lang ni Natsu pero hindi gumana dahil merong spirit of fire ang mga pulang papel na pinagsusuntok siya at inatake ng kakaibang apoy nito. Kaya nagbuga ng hangin si Wendy para mailigtas ang bida. At agad ring umatake si Natsu na sinundan ng atake ni Wendy at sinuntok naman ni Natsu si Cosmos. Saka sabay na umatake ang dalawa ng Dragon Slayer's Roar. Subalit nakaligtas ang mga executioner gamit ang bulaklak ni Cosmos na may pulang mga papel. Sunod ay nasilaw sila sa yellow confetti ni Kamika kaya tinamaan sila ng mga atake ng dalawa at nagsimulang magyelo ang katawan ni Natsu na agad niyang tinunaw ng apoy, subalit pareho na silang nahuli ng halaman ni Cosmos. Saka pinalabas ang carnivorous plant para kainin sila, ngunit nagbuga ng apoy si Natsu upang mailigtas nito si Wendy saka naman ito gumamit ng Sky Dragon Wing attack. Dahilan para magpatuloy ang bakbakan sa pagitan ng dalawang grupo. Sumugod na rin sila Mira ngunit pinatalsik sila ni Uosuke at umatake si Nepes saka gumawa ng asido. Sa kabilang banda ay nahuli na naman si Natsu at si Wendy ay kinulong ni Cosmos kaya gumamit siya ng Sky Dragon's Roar. Subalit kinain naman siya ng halaman nito. Nagising na lang si Wendy na puno ng laway sa loob ng carnivorous plant at wala ring magawa si Natsu. Si Lily ang kumalaban kay Nepa dahil tutulungan ni Mira si Wendy.
kaya agad itong nag-transform at umatake upang mailigtas ang kaibigan. Subalit muling umatake si Kamika na inatake ni Natsu ng apoy. Saka nandyan na naman ang mga halaman na pinagpuputol ni Lily. Sunod ay gumamit si Kamika ng purple confetti upang hindi sila makagalaw upang makain na sila ng malaking halaman ni Cosmos na nagsimula silang higupin. Mabuti na lang ay nakagawa ng paraan si Wendy para makakilos ang mga kasama at mabilisang winasak ni Natsu ang malaking bulaklak. Samantala hindi masaya ang prinsesa sa nangyayari dahil ayaw niyang mapahamak si Arcadios. Dahil sa pagsabog ay nagkahiwalay sila at nahanap ni Kama si Natsu. Si Wendy naman ay nakita si Cosmos at si Lily ay makakalaban si Nepa na mahilig lumaklak, at si Mira ay makakaharap si Kamika. Magkakasama naman sila Lucy sa isang lugar nang biglang lumutang si Happy dahil kay Uosuke sa pinatama siya sa pader. Nababahala si Makarov kung ano nang nangyayari sa grupo nila Natsu. Subalit sa ngayon ay kailangan nilang manalo sa Grand Magic Games upang makahingi ng pabor na palayain si Lucy. Samantala sa battlefield ay tuloy ang pag-iingat ng mga players sa matibay na palaro. Subalit dahil sa isang pusa ay nakita ni Minerva si Miliana. Sa isang iglap ay agad na nakalapit si Kama na ikinabahala ni Natsu dahil kakaiba ang bilis nito. Samantala patuloy ang paggamit ni Nepa ng asido habang kaharap si Lily. Sinubukan namang lumaban ng Exceed gamit ang kanyang kasanayan subalit tinamaan siya ng asido nito. Patuloy naman ang paggamit ni Kamika ng mga red confetti. At si Cosmos ay pinalabas ang maraming mga puno na may maaasim na bunga na pinatama kay Wendy. Samantala umakyat ang mga magma dahil sa kapangyarihan ni Uosuke at muntik nang mahulog ang dalawang dalaga kaya balak iligtas ng mga Exceed ngunit ginamitan sila ng gravity ng kalaban. Dahil dito ay wala nang tutulong sa dalawa. Subalit nagpumilit si Arcadios na lumusong sa lava upang mailigtas sila. Buong tapang na sinakripisyo ng Colonel ang buhay para iligtas ang dalawang dalaga at hindi ito matulungan ng mga Exceed dahil sa gravity ni Uosuke kaya tuluyan na itong lumubog sa lava. Mabuti na lang ay dumating si Horologium para iligtas ito at nandoon na din si Loki na kusang nagtungo sa mundo ng mga tao upang iligtas sila. Saka ibinalik ni Loki ang mga susi ni Yukino. Samantala naging isang umiikot na blade ang sandata ni Kama at kinokontrol ito para ipangatake sa ating bida na walang magawa kundi ang umiwas. Muling gumamit ng gravity si Uosuke subalit tinawag ni Yukino si Libra upang ibalik sa normal ang gravity. Kaya gumamit naman ito ng malakas na hangin at nag-enjoy pa si Loki na makita ang puwet ni Lucy. Tinawag na rin ni Lucy si Virgo at gumawa ng taguan nilang butas saka sumugod si Loki at pinagsusuntok ito habang nagtatago sila. Sunod ay ginawa nitong yelo ang lugar saka tinanggal ang gravity upang matusok sila sa itaas subalit na kontra ito ni Libra. Samantala si Wendy ay ginagamitan ni Cosmos ng matinding pampatulog na pilit nitong nilalabanan. Sa Coliseum ay naramdaman ng First Master na may mga naglalaban sa ilalim ng lupa na naisip nilang sila Natsu. Pinalabas naman ni Lucy si Taurus na mayabang na sinabing siya na daw ang bahalang magligtas sa mga chicks ngunit nang sumugod ay hindi siya makatakbo sa yelo kaya nagbalik na sa spirit world. Muli na namang sumuntok si Leo at ginawang center of gravity ni Libra si Osuke para tamaan ito ng mga yelo kaya nagbalik na rin sa dati ang paligid pero mas lalong nagalit ang executioner. Naisipan ni Lucy na gumamit ng cute na celestial spirit upang mawala ang galit ni Osuke pero ginamit itong pang-atake sa kanya kaya pinalabas ng dalaga si Cancer na agad na pinisat nito ng dalawang bato. Nagpalabas ito ng iba't ibang mga bagay na pang-torture para magamit sa kanila. Ngunit tinawag ng dalawang celestial wizard sila Scorpio at Pisces ngunit nakailag ang kalaban sa atake ng isda. Pero nang umatake si Scorpio ay sila Happy ang tinamaan dahil meron siyang love problem. Sumakay si Uosuke sa isda dahil sa matinding balance nito kaya inatake siya ni Scorpio ng Sandbuster. Saka nag-focus si Loki upang tamaan ito sa gitna ng buhangin. Subalit nagliwanag ang katawan ni Uosuke dahil kinontra nito ang liwanag ni Leo. Samantala nababahala ang mga guildmates sa Grand Magic Games dahil hindi nakakatanggap ng mensahe si Warren Kilanatsu. Umatake na naman ang kalaban kaya pinalabas ni Yukino ang tunay na anyo ng Pisces na mag-inang celestial spirit at magkasama nilang kinalaban si Uosuke hanggang sa manghina ito. Subalit bigla na naman itong nagpalabas ng lava upang maluto daw ang mga isda. Sa kabila nito ay umatake ang Pisces ng tubig upang tumigas ang lava sa paligid. At muling tinawag ni Lucy si Taurus sa kanila inatake ang executioner. Pero hindi pa rin ito natatalo at nagpalabas pa ng whirlpool zone kaya napilitang magbalik sa pagiging isda ang Pisces. Saka sinabi ni Uosuke na kung mahihigop sila ng whirlpool ay hindi rin ito alam kung saan sila mapupunta. At nang magliwanag ang susi ni Lucy ay tinawag naman niya si Aquarius. Gumamit si Kamika ng mga purple confetti para hindi makagalaw si Mira at saka siya nito sinunog gamit ang red paper
magic. Gamit pa ang ibang mga kulay ng magic paper ay pinagyelo nito ang kanyang katawan at kinuryente din siya nito. Sumunod ay nilaso naman siya ng kalaban gamit ang green paper magic. Binugahan ni Natsu ng apoy si Kama ngunit hiniwalang nito ang kanyang mahika. Ngunit tumalon pa ang bida at sinuntok ang executioner leader kasabay ng pagtalsik ni Lily mula kay Nepa. Muli namang sumugod si Lily kaya ginawang asido ang lupa at pinasabog ito. Samantala natatakot si Happy nang lumabas si Aquarius. Pinag-utos ni Lucy na tapusin nito si Uosuke pero ayaw siyang sundin kaya naisip ng dalaga na baka nag-away sila ni Scorpio ngunit lalo lang nainis ang sirena. Na-bad trip din si Uosuke dahil hindi na siya pinapansin kaya inatake ang mga ito pero walang kwenta kay Aquarius ang atake. Kaya pinakulo ng executioner ang tubig doon. Samantala nagising na si Wendy mula sa pagkakatulog sa kaagad na gumamit ng wind magic upang alisin ang mga bulaklak na may aroma. Si Cosmos naman ay inutusan ng mga bulaklak na tirahin si Wendy ng mga buto. Saka gumamit pa siya ng spore bombs patungo sa Sky Dragon Slayer. Nag-aalala si Elfman sa kanyang ate na si Mira kaya nais niyang sumunod. Ngunit sinabi ng kapatid na kailangan nilang sundin ang strategy ni Mavis. At giit ng mga kasama na malakas si Mira at ang mga kasama nito kaya wala silang dapat ipag-alala. Hindi nasawi si Mira Jane at sa halip ay hinigop niya pa ang lason dahil paborito niya daw ito. Agad namang umatake si Kamika ngunit nalikuran siya ni Mira at nasangga naman ito ng magic paper pero nawasak ni Mira Jane. Kaya sinubukang tumakas ng kalaban ngunit nasundan siya ni Mira at tinamaan ito ng atake. Pinasabog pa ito ni Mira ng napakaraming beses pero nakadepensa pa rin si Kamika at binalot nito ng itim na magic paper si Mira, subalit maging ito ay wala ring kwenta kaya nasipa siya ng demon pero nahuli na naman niya ito ng magic paper na nagtitrigger sa matinding trauma ng biktima. Dahil dito ay naalala ni Mira nung namatay si Liz Sana. Subalit maging ito ay walang kwenta dahil sa kanyang lakas kaya dinakot na lang ang mukha ng executioner na napaiyak. Umatake naman ng mga acid ball si Nepa ngunit lahat ng ito ay nagawang mahiwa ni Lily habang si Wendy ay winasak din ng mga spore bomb ni Cosmos. Sumugod si Kama sa bida at nahuli ang sandata nito saka pinag-uumbag ang executioner leader. At kalaunan ay sabay-sabay nila na inatake ang lahat ng mga kaharap ng mga kasapi ng Garo Knights at nagtama ang mga ito sa isang bahagi kaya nagkita-kita ang grupo nila Natsu. Pagkatapos ay hinanap na nila ang exit upang makalabas na doon. Kaya naglakad sila hanggang sa makita ang isang malaking pinto na sinuntok ng bida pero kusa itong nabuksan kaya gumulong-gulong siya. At doon ay nakita nila ang misteryosong tao na nagmula sa future. Nakatanggap ang prinsesa ng report na nawalan sila ng contact sa Garo Knights. Saka dumating si Dalton na sinasabing alam niya na ang prinsesa ang tunay na nasa likod ng Project Eclipse at tagasunod lang niya si Dalton. Depensa naman ng prinsesa na kailangan nila ang Project Eclipse upang hindi bumagsak ang kanilang kaharian. Samantala sa Grand Magic Games ay inatake ni Sheria si Juvia gamit ang Black Wind nito. Si Erza naman ay nagtungo sa itaas na bahagi dahil ayon kay Mavis ay nandoon si Minerva, subalit si Kagura ang dumating na nakipagsabayan sa kanyang husay sa paggamit ng espada. Dahil nagkamali ng prediction ay naiyak na lang ang First Master. Samantala tuwang-tuwa ang mga tao sa napaka-aksyon na labanan ng mga espada. Subalit hindi inaasahang dumating si Minerva na inihagis silang dalawa. Ipinakita ni Minerva ang kanyang napakalakas na aura, kaya pinalabas na rin ng dalawa ang sarili nilang mapaminsalang aura. At sa isang iglap ay sabay-sabay na sumugod at nagtama ang kanilang mga atake na nagdulot ng pagsabog saka nagsimula ang labanan ng tatlo kung saan nasipa ni Erza si Kagura ngunit mabilis din itong nakabawi subalit inatake siya ni Minerva, pero pinalo ito sa tagiliran, saka nakabaka na nahuli sila ng magic nito, at nagcast ng malakas na spell na tuluyang nagpasabog sa buong paligid na ikinatakot ng mga tao. Subalit sa kabila nito ay nanatiling nakatayo sila Kagura at Erza na ikinamangha ng lahat. Sa kasamaang palad ay hawak pala ni Minerva si Miliana na kaibigan ng dalawa. Samantala dahil sa nalaman ng Defense Minister ay iminungkahi niyang ipatigil ang Grand Magic Games pero nais malaman ng prinsesa ang resulta nito para malaman kung nagsasabi ng totoo ang nakausap niyang mula sa future. Sila Natsu naman ay nakita ang Lucy mula sa future kaya naalala ni Wendy ang pangitain tungkol sa pagkawasak ng Fury. Sinabi ng future Lucy na nasa bingit ng pagkawasak ang kaharian saka ito nawala ng malay. Giit naman ng prinsesa na tinanggal niya na ang lock ng Project Eclipse gamit ang 12 susi ng Zodiac kaya maaari niya na itong buksan kung kailan naisin. Pero hindi pa rin siya sigurado kung tama ba itong desisyon kaya nais niya ng patnubay nila Dalton at Arcadios. Nagbanta si Kagura at agad na sumugod subalit biglang nakipagpalit si Minerva ng lokasyon kay Erza. At sinabi ni Minerva na kung nais nilang iligtas si Miliana ay maglaban sila at kung sino ang mananalo ay siya ang kakalabanin niya. Nagkaharap naman sila Gajil at Rogue. At si Olga naman ang makakalaban ni Laxes. Pinag-uusapan nila Jelal ang sinabi ng future Lucy. Kaya nag-iisip sila ng paraan kung paano matutulungan ang mga tao pero giit ni Jelal na hindi sila sigurado kung totoo ang babala. Patuloy na naglaban ang dalawa kaya gumamit si Erza ng Heaven's Wheel armor at hiniwa ito ngunit ipinamalas din ni Kagura ang
lakas, kaya gumamit ng adamantine armor si Erza subalit nahiwa ito ng kalaban. Sunod ay ang flight armor ang ginamit ni Erza, ngunit siya pa ang napinsala ng katunggali at pati ang master ay hindi makapaniwala. Naisip ni Erza na ang nagpapalakas kay Kagura ay ang matinding puot kay Jelal kaya sinipa siya nito sa inis. Tapos pinalo pa siya ng espada nito. At sinabing pinatay kasi ni Jelal ang kuya niyang si Simon. Dahil noon ay kinuha ang mga bata sa kanilang lugar subalit nakatakas siya pero nagkahiwalay naman sila ng kuya. At nang makilala niya si Miliana ay nalaman niyang pinatay ni Jelal si Simon kaya nangako siyang papatayin din si Jelal. Giit ni Erza na hindi nakita ni Miliana ang tunay na nangyari dahil ang totoo ay iniligtas siya ni Simon mula kay Jelal dahil sa kanyang kahinaan. Dahil dito ay nais na rin patayin ni Kagura si Erza kaya inilabas nito ang espada at tuluyan siyang hiniwa. Subalit nasalag pa rin pala ito ni Erza. Nag-aalala naman ang grupo nila Natso dahil mukhang paikot-ikot lang sila sa lugar. Samantala ginamit ni Erza ang clear heart clothing at muling nakipaglaban kay Kagura, saka tumalon siya at nakipagsabayan sa ere ng napakabilis na pag-atake kung saan natalo ang Mermaid Hill. Sa kabila nito ay bumangon pa rin si Kagura at muntik na siyang mahulugan ng mga bato subalit iniligtas siya ni Erza pero siya ang napinsala. Dahil kilala niya daw si Kagura dahil ito ang batang tinulungan niyang makatakas mula sa mga kawal, kaso siya ang nahuli ng mga ito. Giit din ni Erza na palaging iniisip ni Simon si Kagura noong mga alipin pa sila. Dahil sa nalaman ay tinulungan na rin ni Kagura si Erza, subalit bigla itong tinusok ni Minerva. Ibinalik na rin ito si Miliana subalit nakita ni Titania na duguan ito dahil pinahirapan pala siya dahil nainip daw si Minerva sa paghihintay na labis na ikinagalit ni Erza Scarlet. Subalit may kalamangan si Minerva sa laban dahil sa mga pinsala ni Titania. Nagtungo si Rogue sa likod kaso nasikmuraan ni Gajil at pinagsusuntok pa nito ng bakal na kamao. Umatake ng malakas si Olga upang ipakita ang kanyang mapaminsalang kapangyarihan. Si Laxus naman ay ipinakita din ng kapangyarihan na mas madaming nawasak na kabahayan. Saka naglabas sila ng kanya-kanyang mga kidlat at nagtama ang mga kamao upang malaman kung sino ang mas malakas. Subalit sa kasamaang palad ay dumating si Jura na isa sa 10 Wizard Saints. Dumating naman sila Leon at Gray upang tulungang makakuha ng puntos ang guildmate ngunit inakala ni Juvia na nagpo-propose ito. Nang magising na si Future Lucy ay nasa loob na sila ng palasyo at nagbabala ito tungkol sa mangyayari sa future. May nagmula din daw sa future na nagsabi kay Princess Hisui na darating ang 10,000 dragon para wasakin ang sangkatauhan gamit ang malakas na fire breath ng mga ito. Subalit magtitiwala lang daw ang prinsesa na nagmula ang nakausap niya sa future kung magkatotoo ang sinabi nito na kalalabasan ng Grand Magic Games. Sinabi ng Future Lucy na sasalakay ang 10,000 dragon na ikinabahala ng mga kasama. Tinanong ni Carla kung anong nangyari sa kanila sa future. Ngunit malungkot daw ang nangyari dahil sa dami ng dragon na dumating. Naalala ni Future Lucy ang nangyari sa future kung saan nawasak na ang buong kaharian dahil sa mga dragon kaya napaiyak na lang siya. At sinabi nitong ginamit niya ang eclipse upang makabalik sa nakaraan para magbabala sa kanila. Naisip ni Arcadios na ito pala ang nagmula sa future na nakausap ni Princess Hisui. Subalit nagtataka si Arcadios dahil magkaiba ang sinabi ni Future Lucy ngayon sa sinabi nito sa prinsesa. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan ay siniguro ni Natso na babaguhin nila ang future. Tinanggap na ni Rogue ang pagkatalo sa iniidolo niyang si Gajil. Subalit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at may bumulong sa kanyang anino na patayin ang Iron Dragon Slayer at tutulungan siya nito. Samantala natagpuan na ng militar sila Natso at napansin nilang naglaho sila Arcadios at Yukino. Kaya nagpa siya si Mira na hanapin ang mga ito habang si Natso ay inatake ang mga bantay gamit ang kapangyarihan at si Loki ay hindi rin nagpahuli sa aksyon. Nababaliw na si Rogue sa naririnig na boses hanggang sa suntukin nito si Gajil dahil sinapian ng anino. Pag-atake ni Gajil ay naging anino ito na tagumpay siyang napinsala, at hinahanap ito ni Gajil ngunit nagtago ito sa anino na inatake siya ng maraming shadow. Napansin naman ng First Master na may sumanib kay Rogue. Samantala naramdaman nila Jelal na nakikipaglaban sila Future Lucy pero may tiwala naman siya kay Natso. Habang sa palasyo ay patuloy ang pagwawala ng mga ito upang hindi sila mahuli ng militar, subalit napatalsik si Natso ng anti-magic squad pero hindi nasaktan ang ating bida. Saka dumating ang isang magic soldier na may dolphin at umatake ito pero mga kakampi ang tinamaan. Saka nakipaglaban ng dolphin ng lakas sa salamander pero wala ng lakas ang boss nito. Dahil dito ay pinatalsik sila ng ating bida sa labas ng palasyo. Habang si Gajil ay pinapahirapan ng masamang shadow ni Rogue ay nagtungo si Frosh para pigilan ito subalit naubos na ang lakas ni Gajil. Ngunit biglang hinigop nito ang shadow at nagkaroon ng shadow attribute at naging nakakatakot na Iron Shadow Dragon Slayer. Ikinamangha ng mga kasama sa guild ang nagawa ni Gajil at ikinatuwa din ng mga tao. Agad na sumugod si Gajil at naging shadow na tinamaan si
Rogue kaya nagtago din ito sa anino. Ngunit hinabol ito ng Iron Shadow Dragon Slayer at patuloy na naglaban sa mga Shadow Form. Subalit nakuha ni Gajil si Rogue at sinuntok ito ng napakalakas, saka muli siyang kinuha at binilibag sa bubong ng pasilyo, at di pa nakontento dahil ginamitan pa siya ng Iron Shadow Dragon's Roar na siyang tuluyang tumapos kay Rogue. Dahil sa nakita ay tuwang-tuwa ang mga tao at nadagdagan na naman ng fans ng Fairy Tail, subalit nakakalamang pa rin ng 4 na puntos ang Sabertooth. Tumakas na rin ang Shadow na nagkontrol kay Rogue, saka pinrotektahan ni Frosh ang kaibigan. Ngunit siniguro ni Gajil na hindi niya nasasaktan ang kaibigan nito. Samantala patuloy sa pagwawala ang ating bida sa mga militar at ganun din si Loki, pati si Wendy ay ipinamalas ang kanyang lakas kaya walang magawa ang napakaraming militar habang si Happy ay binabantayan si Carla. Saka pinrotektahan sila ni Lily sa asido dahil dumating na naman pala si Nepa. Umiwas din si Wendy sa halaman ni Cosmos at nagpakita na rin si Kamika. Maging si Osuke ay nandoon na rin. At nagbanta ang leader nilang si Kama na dito na sila mamamatay. Samantala nagsuot na ng white armor si Colonel Arcadios at walang nagawa sa kanya ang mga bantay dahil meron pa rin siyang otoridad sa kahinanap ang prinsesa dahil nais niyang makausap ito tungkol sa eclipse. Nahuli ni Minerva si Erza at binalibag siya sa mga poste. Samantala magkaharap pa rin sila Leon at Gray, ngunit pag-atake nila ay tinulungan ni Juvia si Gray at tumulong naman si Sheria kay Leon. Saka gumawa ng water serpent si Leon na inatake si Gray. At ipinaubayan na nito si Juvia kay Sheria pero wag daw niyang sasaktan. Gumamit ng mainit na hangin si Uosuke subalit walang kwenta sa Fire Wizard na umatake ng apoy, kaso gumawa naman ng mga yelo ang kalaban habang si Wendy ay umilag sa asido ni Nepa. Ngunit umatake na naman ito ng asido na pinaglaho lang ni Wendy. Si Kamika ay gumamit ng red confetti kaya tinawag ni Lucy si Scorpio na pinigilan ito. Kaya gumamit naman ng kidlat ang kalaban pero nasalag pa rin ito ni Scorpio. Si Loki ay nilapitan pa ang cheeks ngunit tinamaan siya ng halaman nito. Dahil dito ay inihanda ni Leo ang Regulus Impact ngunit umatake ng mga spirit bomb ang dalaga. Saka binanata ni Lily ang mga militar. Ngunit sumugod sa kanya si Kama at ipinamalas ng isa't isa ang husay nila sa kanilang mga sandata. Muling sumugod ang bida samantalang magkakaharap ang 3 malalakas mula sa 3 guild. Naisip naman ni Olga na hamonin si Jorah kung kakayanin nito ang kanyang atake. Subalit pag-atake ni Olga ay bigla siyang tinapos ng Wizard Saint sa isang atake lang na ikinatakot ng lahat pati na ni Makarov. Giit ng Lamia Scale Master na si Jorah kasi ay nasa ikalimang spot na ng 10 Wizard Saint. Maging ang 2 master ng Fairy Tail ay hindi makaisip ng paraan kung paano matatalo si Jorah. Subalit hindi alam ng lahat ang itinatagong lakas ni Laxus kaya sumugod na ito kaso isang atake lang din ni Jorah ay bagsak siya na ikinagulat ng lahat. Ngunit biglang inuppercut ang Wizard Saint na ikinabigla ng mga manunood. Pinatalsik ni Jorah si Laxus ngunit umatake din ito ng malakas na kidlat na sinalag naman ng mga lupa ni Jorah pero sumugod pa rin si Laxus ngunit inaatake siya ng mga bato kaya mabilis itong kumilos upang muling makalapit at nakipagsabayan sa Wizard Saint na ikinamangha ng mga tao. Napansin ni Mavis na hindi alam ni Makarov na ganito nakalakas ang kanyang apo. Saka sumuntok ng malakas si Laxus kaya sinabi ni Jorah na ngayon lang siya ulit ginanahan sa labanan. Samantala patuloy ang pagpapasabog ni Natsu sa mga militar subalit napapaligiran pa rin sila. Si Erza naman ay nanghihina na dahil sa mga pinsala, kaya kinakakawawa na lang siya ng mahika na ginagamit ni Minerva. Subalit nakalapit pa rin ang dalaga kaya nagpanik si Minerva. At ginamit ni Erza ang Second Origin upang magkaroon ng panibagong lakas at ginamit ang Nakagami Armor. Samantala si Laxus ay tagumpay na natalo ang Wizard Saint na ikinamangha ng mga tao. Sila Gray at Juvia ay gumamit ng Unison Raid upang tapusin ang dalawa samantala nabighani si Sheria sa kagwapuhan ni Gray kaya hindi ito makakilos at tuluyan na silang pinatalsik ng dalawa. Subalit ayaw nang bumitaw ni Juvia sa kamay ng binata. Dahil sa mga puntos na nakuha ng Fairy Tail ay sila na ang nanguna sa scoreboard. Umatake na rin si Minerva dahil sa panic, subalit nagawang mahiwa ni Erza ang kanyang mahika kaya nang umatake si Titania ay ginawa itong trumpo sa ere. Dahil dito ay naka 63 points na ang Fairy Tail. Subalit si Sting ay hindi pa rin matagpuan. Nag-cheer ang napakaraming tao sa Fairy Tail. Subalit napansin nila na kung matatalo ni Sting ang 5 sugatang Fairy Tail Wizard ay mananalo pa rin ang Sabertooth ng 1 puntos. Gumamit naman ng Sabertooth Flare si Sting para puntahan siya ng mga sugatang Fairy Tail Wizard kaya nais niyang kalabanin ng mga ito ng sabay-sabay upang mapatunayan kay Lecter ang kanyang awakened power kung saan nagliwanag ng sobra ang kanyang paligid dahil sa mas malakas na magic power subalit sa kabila nito ay ayaw pa rin sumuko ng 5 dahil sa tindi ng tiwala sa isa't isa. Nang mapagtanto ni Sting na ito ang kailangan ng kanilang guild ay sumuko na lang siya dahil hindi tama ang kanyang motibasyon dahil ang totoo ay nais niya lang talagang makita muli si Lecter na itinago ni Minerva. Kaya naman ang itinanghal na panalo sa Grand Magic Games ay ang Fairy Tail.
Nagtaka si Erza kung bakit hindi ito lumaban. Sagot ni Sting na pakiramdam niya ay hindi niya na muli makikita si Lecter kaya kahit manalo ang Sabertooth ay wala rin itong kabuluhan. Subalit dumating si Miliana na dala ang kanyang kaibigan kaya naman makabagbag damdamin ang pagtatagpo dahil akala niya ay tuluyan niya na itong hindi makikita. Hindi naabutan ni Arcadios ang prinsesa dahil patungo na ito sa eclipse. Dahil tama ang prediction ng nakausap ni Hisui mula sa future ay gagamitin niya na ang eclipse. Samantala nagdidiwang pa rin ang lahat sa pagkapanalo ng Fairy Tail sa Grand Magic Games, lalo na dahil ang pangit ng kanilang panimula sa laro subalit nagawa pa ring manalo sa huli. Nagtataka ang 5 dahil hindi pa rin natatanggap ang signal flare mula kila Natsu. Giit ng mga kasama na malamang ay nakalimutan na nito ang plano. Maging si Sting ay nagtataka kung bakit wala doon ang bida. Samantala sa palasyo ay umatake ang salamander ngunit hindi tumama ang apoy dahil sa gravity ni Uosuke. Si Lucy ay nahuli ng purple confetti at balak ng tapusin ng mga shuriken kaya iniligtas siya ni Virgo. Si Nepo naman ay patuloy na umatake ng asido na pinapawalang bisa naman ni Wendy. At sila Lily at Kama ay kasalukuyang naglalaban ng mga sandata. Nababahala ang future Lucy dahil kailangan nilang pigilan ang pagbukas ng eclipse. Subalit dumating pa ang maraming militar para pigilan sila. At si Lily ay naubos na ang fighting ability at inis na rin si Natsu. Nang mapansin nilang may nagmamasid sa madilim na bahagi ng pasilyo. Umalis sila Happy at Carla para magsumbong sa mga kagild pero pinigilan sila ni Uosuke. Nang biglang dumating ang Shadow at unti-unting nilamon ang lahat ng militar pati na ang executioners. Napag-isipan nila Jelal na ang nararamdaman nilang kakaibang kapangyarihan sa loob ng 7 taon ay nagmumula pala sa eclipse. Nadatna ni Arcadios ang prinsesa na naghahanda ng buksan ang eclipse. Giit ng prinsesa na inihahanda na nila ang eclipse upang wasakin ang darating na 10,000 dragon. Dahil magkaiba ang sinabi ng time traveler sa narinig ni Arcadios na sinabi ng future Lucy ay nais niyang patayin na lang siya ng prinsesa kaysa maging kalaban nito. Ngunit sinabi ni Hisui na isang lalaki ang nakausap niya at natuklasan na rin nila Jelal na hindi si Lucy ang nagbigay ng advice sa prinsesa. Samantala nakita nila Natsu ang napakakapal na anino kung nasaan si future Rogue. Nagtataka naman sila Jelal kung anong pakay ng isa pang tao na nagmula sa future. Nagpakita na si future Rogue saka nagsimulang mamula ang buwan. Giit ng prinsesa na magkaiba man ang nakausap nilang time traveler ay pareho naman ang hangarin na iligtas ang kaharian. Sinabi ng future Rogue na pwede nilang gamitin ang eclipse para pigilan ng mga dragon dahil malagim ang sasapitin ng mga tao. Subalit may isang tao ang nagsarado ng gate kaya kailangan niya itong patayin. Ito daw ay si Lucy kaya sinugod niya ang dalaga na sinubukan pang protektahan ng bida ngunit tatamaan na ito kaya inalay ng future Lucy ang buhay dahil kapag namatay ang present Lucy ay maglalaho din siya. Wala ring magawa si Wendy dahil masyadong malalim ang sugat. Giit ni Lucy na hindi niya daw isasarado ang gate pero sigurado daw si Rogue na siya ang pipigil sa kanyang plano ngunit inatake na siya ng galit na Natsu dahil sa ginawa nito sa kaibigan. Tumakas na ang mga kasama habang si Natsu ay pinagsusuntok ang kalaban. Ngunit naging anino ito at saka umatake mula sa likod gamit ang Shadow. At nangako naman ng bida na poprotektahan ang kaibigan. Natagpuan ni Mira si Yukino na sinisisi ang sarili sa mga kamalasan na nangyayari sa kanila. Ngunit niyakap siya ni Mira upang ipadama na hindi siya nag-iisa. Sa utos ni Hisui ay binuksan na ang Project Eclipse habang ang mga militar ay pinapalikas ang mga tao. Nais ng prinsesa na patayin ang lahat ng dragon sa isang atake lang samantala dumating na rin doon sila Lucy. At hindi na rin sila inaresto ng mga militar dahil sa pagbabago ng sitwasyon. Nagtataka si Lucy kung bakit binubuksan na nila ang gate gayong wala pa naman ng mga dragon. Sagot ng prinsesa na kailangan kasi ng sapat na oras para magamit ito. Samantala si King Toma ay humingi ng tulong sa mga salamangkero ng Fury na kalabanin ng mga paparating na mga dragon dahil siguradong may makakaligtas sa atake ng eclipse. Mariin namang sinabi ng mga guild na lalaban sila para sa kaharian kaya napaiyak ang hari. Ngunit dahil sa salita nito ay nalaman nilang ito ang mascot sa Grand Magic Games. Samantala nagtungo si Jelal kina Lahal at Dranbolt upang humingi ng pabor. Kasalukuyang naglalaban ng dalawa ng mapatalsik pareho at umatake ng Shadow si Rogue. Saka naamoy ng bida na may masamang intensyon ang kaharap. Tuluyan na ngang nagbukas ang Project Eclipse upang maghanda sa pagdating ng mga dragon. At kasabay ng pagpula ng buwan ay nagtatagisan ng mga kapangyarihan sila Natsu at Rogue at bagamat natatalo ang Fire Wizard ay muli siyang sumugod at gumamit ng Lightning Flame Dragon technique na sumabog sa buong paligid. Subalit nagliwanag ang mata ni Rogue kaya nasilaw ang bida. Saka nakita na nakuha rin nito ang attribute ni Sting saka umatake at napinsala ang tagiliran ni Natsu. Sa sunod na atake ay pinagsama nito ang White at Shadow attribute na puminsala sa katawan ng bida hanggang sa manghina ito. Saka sinabi ni Rogue na pinatay niya si Sting upang makuha ang magic nito.
Kaya si Natsu naman daw ang isusunod niya gamit ang pinagsamang kapangyarihan ng Twin Dragon Slayer nang biglang umatake ang napakaraming crystal ball patungo kay Rogue kaya tumakas na ito. Dahil dumating pala sila Altair para iligtas ang bida subalit hinihigop na si Natsu ng anino. Samantala unti-unti nang nagbubukas ang gate. At natutuwa ang lahat dahil nararamdaman nila ang malakas na kapangyarihan ng Eclipse na tatapos sa mga dragon. Subalit napansin ni Lucy na may kakaiba kaya hindi daw nila pwedeng buksan ang gate. Ngunit pinigilan siya ng prinsesa dahil ito lang daw ang pag-asa nila. Kaya sinabi ni Lucy na walang eclipse cannon dahil ang gate ay ang magdudulot sa kanila ng panganib kaya biglang yumanig at lumabas ang isang dragon mula sa gate at dahil sa pagkatakot ay hindi makagalaw ang lahat. Dahil lang sa sigaw nito ay tumalsik ang mga militar at nawasak ang mga bato. At sa isang yabag ng kamay ay nawasak ang malaking bahagi ng syudad. Kaya naisip ng lahat na wala silang pag-asa na manalo dito. Subalit dumating pa ang iba pang mga dragon dahil 10,000 ang nakatayang darating upang wasakin ang mundo. Dahil dito ay naisip ni Lucy na isarado ang gate kaya tumakbo siya ngunit pinatalsik ng isang fire dragon. Sa kabila nito ay pinilit niya pa rin na mahila ang lever habang naiiyak na ang prinsesa dahil sa kanyang nagawa. Giit ni Lucy na nalaman niya kay Crux na nakakonekta ang gate sa 400 taong nakalipas noong mga dragon pa ang naghahari sa mundo. Nagpatuloy ang mga ito sa pagwasak sa syudad kaya pinag-utos ni Makarov na maghiwalay upang mapataas ang survival rate nila. Lumipad na ang mga ito at naghasik ng lagim. Samantala nagising na rin si Natsu at nagmadaling magtungo upang tulungan ang mga kaibigan. Hindi pa rin masarado ni Lucy ang gate kaya tinulungan siya ni Yukino gamit ang kanilang 12 gate kung saan lumabas ang mga Zodiac Celestial Spirits at nagtulungan ang mga ito upang mapigilan ang tuluyang pagpasok ng mga dragon sa mundo. Subalit sinabi ni Rogue na sapat na ang 7 dragon na nakapasok para sakupin ang mundo at magsisimula daw siya sa pagpatay ng mga wizard sa Fury dahil nakokontrol daw niya ang mga dragon kaya sumakay siya sa Mother Glare. Nakita nila si Zircones na nakaraang nakausap nila ang kaluluwa. At ang Fire Dragon naman ay nagpakilalang si Atlas Flame na sinugod ng fairy tale ngunit inatake sila ng matinding apoy nito. Ang Sabertooth ay nagtulungan din para kalabanin ang Scissor Runner Dragon. Samantala ang Blue Pegasus ay makakalaban naman ng Rock Dragon. Pinagtitira ng iba pang mga wizard ang Livia Dragon ngunit walang epekto. Kaya pinagsama ng mga ito ang Mahika saka umatake pero pinabanda lang ng Dark Dragon at sa isang yabag ay nawasak nito ang lugar. Umatake ang Rock Dragon na sinalag ni Kagura ng espada kaya umiwas ang mga kasama sa bato. Maging sila Ichiya ay inatake din ng Rock Dragon. Napagtanto ni Jura na tila wala silang nagagawang pinsala sa mga nagwawalang halimaw. Samantala habang nasa himpapawid si Rogue ay inaabangan na siya ni Natsu sa mataas na tore. Kaya sinugod pa ito ng Mother Glare pero nakasakay si Natsu at sinugod niya si Rogue na nakailag kaya sinunog niya ng napakalakas. Ngunit hindi napinsala si Rogue at nahulog pa si Natsu mula sa dragon kaya tumakbo siya sa bubungan at muling umakyat sa Mother Glare kaya nagwala ito upang mahulog siya ngunit nagawa pa ring makaakyat patungo kay Rogue. Subalit sa ibaba ay nagwawala na ang iba pang mga dragon upang tuluyang wasakin ang Fury Kingdom kaya napatanong si Natsu kung ano ang plano ni Rogue. Samantala kahit merong criminal records ay mapipilitan daw sila lahal na sundin ang plano ni Jelal dahil sa mga nagwawalang dragon. Kaharap naman ng fairy tale ang Atlas Flame at natuwa si Mavis dahil hindi natatakot si Asuka sa dragon kaya poprotektahan niya daw ito kung sakaling manganib. Nagsaanib naman ng puwersa sila Juvia at Grey upang umatake ng malakas na ice at water technique sa Flame Dragon. Subalit sa kabila nito ay hindi naapektuhan ang nilalang dahil wala daw makakatalo sa kanyang apoy. Naghanda sa pag-atake ang dragon kaya ginamit ni Fried ang enchantment magic upang mabawasan ang pinsala nito subalit napakamapaminsala pa rin ang atake na ikinabahala ng buong guild. Dahil dito ay nagpa siya ang master na gamitin ang gigantification magic sa kasinuntok ng malakas ang flame dragon ngunit lahat sila ay napinsala ng atake nito. Gumawa naman ng snow dragon si Leon, isang snow gorilla at isang snow tiger sa kasinakian nila ang mga ito upang makalapit at sabay-sabay silang umatake sa ulo nitong napakatigas kaya tumalsik sila at winasak pa ang mga snow beast. Tinanong ni Wendy kung bakit ito ginagawa nila Zircones, sagot ng dragon na si Rogue ang nag-uutos sa kanila kapalit ng kasunduan. Samantala nagtungo si Dranbolt sa kulungan at sinikmuraan ang warden. Sa kanya pinuntahan ng preso na sinabi ni Jelal na makakatulong sa kanila. Nagpatuloy sa pagwawala ang Caesar Dragon kaya inatake ito ni Olga ng Thunder God Slayer Magic at si Rufus ay ginamit ang Ice Magic na nakita kay Grey at nagpatuloy sila sa pagpapalabas ng magic power. Namangha ang mga kasama dahil sa pakikipaglaban sa fairy tale ay natutunan nila
ang kahalagahan ng teamwork. Subalit hindi pa rin nila nasaktan ng Caesar Dragon kaya napatanong kung matatalo ba nila ito. Naalala ni Sting nung nakiusap ang kanyang dragon na patayin niya ito bago pa ito mamatay sa katandaan upang magkaroon siya ng mas malakas na kapangyarihan. Giit naman ni Rogue na nagkasakit ang kanyang dragon at namatay samantala patuloy ang pamiminsala ng Caesar Dragon. Sinabi ni Future Rogue na ginagawa niya ito upang matalo ang aknolohiya na siyang naghahari sa kanyang pinanggalingang panahon upang siya na ang maging bagong hari ng mga dragon. Nagdive ang Mother Glare upang matanggal si Natsu sa likod nito, subalit muling tumalon ang bida at nakabalik sa Mother Glare. Samantala napagtanto na ng lahat na walang ibang makakapinsala sa mga dragon kundi ang Dragon Slayer magic. Si Natsu naman ay sinuntok ng ubod ng lakas ang dragon na sinasakyan nila na nakitang napinsala nito. Sakay sinigaw ng mga Dragon Slayer lang ang makakatalo sa mga dragon. At muli itong bumuelo at malakas na inatake sa likod ang kawawang Mother Glare Dragon. Samantala inilabas na nila Dranbolt si Eric upang tulungan silang lumaban gamit ang Dragon Slayer magic nito. Sa kabila ng atake ng bida ay nagpalabas ng napakaraming mga itlog ang Mother Glare sa buong kaharian. At ang mga ito ay nagsipisaan ng mga halimaw. Dumating si Laxus upang kalabanin ang Atlas Flame Dragon at ang mga kasama naman ang bahala sa mga maliliit na halimaw. Si Sting na daw ang bahala sa Caesar Dragon kaya inatake niya ito ng White Dragon Slayer magic, habang si Rogue ay naghanap ng isa pang dragon para kalabanin. Sa kasamaang palad ay walang Dragon Slayer ang Blue Pegasus kaya sinubukan na lang nila ang mga nakakahiyang mga bagay upang magkaroon pa sila ng oras habang naghihintay ng tulong pero lahat ng ito ay walang epekto sa Rock Dragon. Mabuti na lang ay inatake ito ng kapangyarihan ni Cobra na Poison Dragon Slayer. Sinubukan rin itong akitin ni Jenny pero nainis pa sa kanya si Eric. Narinig naman ni Kinana na nakikipaglaban ngayon si Eric, samantala namimili si Zircones kung sino ang unang kakainin. Sinubukan pang makipag-usap ni Wendy subalit nagpa siya na ang Jade Dragon na patayin silang lahat kaya umatake ito ng matinding energy beam sa kanila. Subalit natanggal lang ang damit ng mga militar. Giit ng dragon na pangit daw kasi ang lasa pag may damit. Napahiya naman si Dalton sa prinsesa dahil nakita ang kanyang puwet. Tinanggal din ni Zircones ang damit ni Lucy na nakita ni Arcadios. Nangako naman si Wendy na tatalunin niya ito. Ngunit kinuha na nito si Lucy para kainin kaya nilagyan ni Wendy ng buff ang sarili at naghanda na rin si Mira Jane subalit sumigaw ang dragon at tumakas sa kanila. At nang kakainin na nito ang dalaga ay inatake ito ni Mira Jane. Nang umatake si Wendy ng Sky Dragon Roar ay nasaktan nito kaya inihagis ng malayo si Lucy na pinuntahan ni Happy. Habang abala ang mga kasama sa anak ng Mother Glare ay nakikipaglaban pa rin si Natsu kay Rogue. Nang dumating si Lucy at tinamaan ng bida tapos tumalsik sila patungo sa isang kampana. Tapos gumulong-gulong pa sila sa buong syudad sakay nito. Nagtataka si Natsu kung bakit daw naghubad si Lucy ngunit sinampal lang siya ng dalaga. Saka ibinigay ni Happy ang mga susi nito. Giit ni Lucy na muntik na siyang kainin ni Zircones. Dahil dito ay may naisip si Natsu na strategy kaya nagpasalamat ito kay Lucy na nahulog ang saplot. Samantala patuloy ang aksyon sa syudad saka nagpakita ng kanyang lakas ang isang dalaga na may kakayahang gumamit ng yelo at apoy. Siya daw si Mattan Ginger mula sa Twilight Ogre. Si Elfman ay kinakalaban ng marami nito. Saka patuloy na nakipaglaban ng mga Dragon Slayer sa mga dragon. Mapanganib ang kalagayan ni Urza dahil sa mga pinsala. Kaya nang sumugod ang mga halimaw ay tinanggap niya na lang ang kamatayan ngunit dumating ang malakas na mahika upang iligtas siya na nagmula kay Jelal. Subalit di makapaniwala si Miliana na magkaibigan na sila ni Jelal. Nang hihingi si Lucy ng damit kay Virgo, kaya nauna na sila Happy at Natsu dahil alam nilang matagal magdamit ang mga babae. Ngunit sa kabila nito ay malaki ang tiwala ni Lucy kay Natsu. Saka nakita niya ang kanyang notebook na nanggaling pala sa Future Lucy. Patuloy ang paghahari ng mga dragon sa kaharian ng Fury dahil sa utos ni Future Rogue. Samantala kaharap ng Team Laxus si Atlas Flame kaya isa-isa nilang ginamit ang malalakas na mga kakayahan sa Flame Dragon. Subalit hindi ito nasaktan dahil walang kwenta sa uri ng dragon na ito ang gamit nilang mga mahika. Dumating sila Natsu at Happy kaya nakalanding ang bida sa ulo ng Flame Dragon at pilit na kinakain ng apoy sa katawan nito. Saka umalis ang mga kasama para hanapin si Wendy. Nainis ang dragon at nagsimulang magwala upang mapinsala si Natsu pero hindi ito bumibitaw. Subalit nang maramdaman nito na pamilyar ang aura ay tinanong niya kung kilala nito si Ignil. Sagot naman ng bida na ito ay kanyang ama. Natutuwa si Future Rogue dahil umaayon ang lahat sa plano samantalang abala ang lahat sa pakikipaglaban sa mga dragon. Subalit dumating ang bida sakay ni Atlas Flame dahil kaibigan daw nito si Ignil. Kaya kinagat nito ang Mother Flame ngunit inatake din siya ng energy beam na nagpasabog sa bundok. Ngunit hindi nasasaktan si Atlas sa mga breath attacks at ang Mother
Mother Glare ay hindi rin tinatabla ng apoy dahil sa katawan na adamantine. Pero nang si Natsu ang sumugod at umatake gamit ang apoy na hinigop mula kay Atlas ay labis itong nasaktan na natunghayan ng mahal na hari habang nagpapatuloy ang labanan sa buong Fury. Gumamit ng memory make si Rufus upang makagawa ng yelo na may Black Lightning. Sunod ay ginamit niya ang Stormy Windfang na tumapos pa sa marami nito subalit napapagod na rin siya. Saka dumating naman si Gray para tulungan siya. Tumakbo ng mabilis si Jet at sinipa ang isang halimaw. Si Droy ay sinuntok ang mga ito gamit ang halaman. At si Romeo at Macau ay pinasabog ang isa gamit ang flame magic nila. Gumawa ng decoy si Wakaba upang malito ang isang halimaw at tamaan ito ni Macau. Si Olga ay tinapos ang marami nito gamit ang mas malakas na spell. Subalit sabay-sabay siyang tinira ng mga ito. Mabuti ay dumating si Jura na iniligtas siya gamit ang bato, saka tinapos din ito ang mas maraming halimaw. Si Sting ay nilabas na ang kapangyarihan at inatake ng Dragon's Roar ang Caesar Dragon, tapos nilagyan pa ito ng seal sa katawan upang hindi makagalaw subalit walang umepekto sa kanyang mga ginawang atake. Si Rogue ay umatake rin ng Dragon's Roar ngunit hindi nasaktan ng Livia Dragon. Giit ng Dragon na ayaw niyang patayin si Rogue dahil ito ang magiging pinuno nila at kinukulit din ito ng masamang anino. Dahil dito ay napagtanto ni Altair na mapipigilan niya ang lahat ng ito pag pinatay niya si Rogue. Nagagalit si Miliana dahil napatawad ni Erza si Jelal. Kaya sinabi ni Altair na minanipulan niya lang noon si Jelal kaya siya talaga ang pumatay kay Simon. Ngunit pag-alis nito ay sinabi ni Erza na isa lang ring biktima ni Ziref si Altair. Narinig din ito ni Kagura kaya nalaman niya ang katotohanan. Samantala si Altair ay mapipilitang patayin si Rogue. Dumating si Sting na hinahabol ng Caesar Dragon upang makipagtulungan kay Rogue sa kasabay silang sinugod ng mga ito. Gumawa si Leon ng Snow Tiger na winasak lang ng mga halimaw at pati ang Ice Cannon ni Gray ay hindi umubra. Ngunit nang pagsamahin nila ang kanilang mga spell ay tagumpay na natalo ang mga ito. Pero inatake sila ng iba pa kaya pinrotektahan ng mga sarili gamit ang Ice Shield. Habang si Wakaba ay kasama pa rin ng mag-ama sa pakikipaglaban saka mabilis na nagtago mula sa Energy Beam. Ngunit tinira pa rin ng mga ito ang kanilang pinagtataguan kaya pinrotektahan ni Macau ang anak. Inatake ng Rock Dragon si Eric na nakailag naman saka sumakay sa ulo nito at inatake ng Poison Dragon Technique. Tutulong sana si Ichiya ngunit tinamaan din sa nito sa puwet. Subalit walang naging epekto ang atake ni Cobra sa Dragon. Saka naman nagtuo sa mga Dragon nila Natsu at Rogue. Hindi matanggap ni Altair na naisipan niyang patayin ang inosenteng Rogue kaya naisip niyang hindi pa rin siya tuluyang nagbago. Samantala hinahanap ni Lucy ang mga kasama nang mapatalsik siya ng kalaban at nalamang napapaligiran na siya ng mga ito, subalit iniligtas naman siya ng buhok ni Flare upang hindi tamaan. Tuloy ang pag-atake ni Laxus kay Zircones ngunit nagawa siya nitong mapatalsik, subalit hindi sumuko ang Thunder Dragon Slayer samantala sila Erza at Jelal ay magkasamang nakikipaglaban sa mga anak ng Mother Glare. Masama ang lagay ni Droy ngunit ayaw siyang iwan ni Jet kaya tinamaan sila ng 3 energy beam. At sinabi ni Droy na iwan na siya nito at tulungan si Levi pero ayaw talagang sumuko ni Jet sa kanya subalit tatamaan na naman sila habang si Lucy ay nais sabihin sa kanila ang natutunan sa future diary niya. Sinuntok ni Elfman ang halimaw at tinamaan din siya nito. Subalit kahit madami ang kalaban ay matapang pa rin siyang sumugod. Sila Kinana at Levi ang namamahala sa kaligtasan ng mga tao ngunit nag-aalala din sila sa kalagayan ng mga kaibigan samantala inatake ni Gajil ang Dark Dragon, subalit nakitang wala itong pinsala. Sa utos ni Rogue ay inatake ng Mother Glare sila Natsu patungo sa lupa, subalit nakaligtas pa rin ang dalawa at sila naman ang umatake. Hinahanap pa rin ni Happy ang mga kasama nang makita sila Macau na masama ang kalagayan kaya tatawag daw siya ng tulong ngunit pinigilan ni Wakaba dahil alam nilang nasa masamang kalagayan din ang mga kaibigan kaya magtitiwala na lang daw sila sa kakayahan nila Natsu, ngunit pag-alis ni Happy ay tinamaan na naman sila. Patuloy ang paggamit ng energy beam ng mga halimaw sa syudad nang makita ni Meldy si Juvia at muntik na silang tamaan ng isang halimaw ngunit tinulungan sila ng 2 binata. Subalit muntik na namang tamaan si Juvia kaya iniligtas ito ni Gray pero siya ang napuruhan sa buong katawan. At sa ilalim ng pulang buwan ay nakikipaglaban din sila Bacchus ngunit napinsala siya ng matindi. Tinawag ni Macau ang atensyon ng mga halimaw upang mailigtas niya ang kanyang anak. Luhaan ng mga kaibigan sa nangyari kay Gray. Samantala sa itaas ay patuloy ang bakbakan nila Natsu at Future Rogue kung saan kumain muli siya ng apoy at sinugod ito ngunit nakailag sila sa parehong atake saka iniligtas siya ni Atlas at muli siyang nagtungo sa Mother Glare. Kahit anong lakas ng kuryente ay walang epekto kay Zircones. Kaya inatake na rin ito ni Wendy at saka ito sinuntok ni Laxus habang hindi nakadepensa kaya napabagsak nila ito. Pero dahil dito ay nagagalit na daw si Zircones
Zircones kaya kakainin na nito si Wendy na hinarangan ni Laxes. Samantala patuloy ang pag-atake ng Livia Dragon kay Rogue. Si Sting ay inatake ang Caesar Dragon at nagkatamaan ng mga ito kaya muntik nang mag-away ang dalawang dragon. Sinamantala ito nila Sting at Rogue upang atakihin sila. Subalit hindi napinsala ang mga dragon at pinatalsik si Sting samantalang si Rogue ay pinipilit pa rin ni Livia na sumali sa kanila. Ginamit ni Gajil ang mahabang espada sa ulo ng Dark Dragon ngunit walang epekto sa kalumipad ito at mabilis na sumugod at tinusok siya ng malaking kuko. Si Eric ay sinusubukan pa ring mapinsala ang Rock Dragon ngunit nahulog siya at sinugod nito. Sa paghahanap ay napalibutan si Lucy ng maraming halimaw. Samantala si Altair ay ginamit ang ultimate move ng Time Arc upang maibalik ang oras nung hindi pa nabubuksan ang gate ngunit magkakahalaga ito ng kanyang buhay. Dahil dito ay nagliwanag ang buong paligid at pagkatapos ay labis na pinsala ang idinulot sa katawan subalit 1 minuto lang ang napabalik niya dahil ganito na lang ang halaga ng kanyang buhay. Subalit dahil sa 1 minutong ito ay naulit muli ang nangyari kay Gray at nalaman niyang mapapatay siya ng mga halimaw. Dahil dito ay nalaman nila ang mangyayari at napigilan ng pagkamatay ni Gray. Dahil rin dito ay nakailag sila Droy at Jet sa energy beam ng mga halimaw at naging aware din sila Macau na susugurin na sila ng mga ito. Ito rin ang dahilan upang maging synchronize ang atake nila Wendy at Laxes kay Zircones. Si Bacchus ay nakaligtas din mula sa di inaasahang pag-atake ng kalaban. At si Gajil ay napredict ang kilos ng dragon kaya tinamaan niya ito at ang iba pang mga Dragon Slayer ay nagkaroon ng advantage dahil lang sa 1 minuto na naibigay ni Altair sa kanila. Si Lucy ay naiwasan din ng mga halimaw dahil sa 1 minutong nagbalik. Na-distract si Rogue sa nangyari kaya tinamaan siya ni Natsu ng suntok. Dahil dito ay nakarating na rin si Lucy sa prinsesa at sinabi ang nakita sa future notebook na kung mawawasak nila ang gate sa kasalukuyan ay maglalaho ang gate sa future at mababago ang kasaysayan na nakaayon sa kanila. Naghanda sila Lucy at Yukino sa pag-atake kaya pinalabas ang 12 Zodiac Celestial Spirit. At sabay-sabay na inatake ng mga ito ng ubod ng lakas ang gate, subalit walang nangyari dahil sa taas ng magic power na taglay nito. Habang patuloy ang pag-atake ni Atlas sa Mother Glare ay patuloy din ang paglikas ng mga tao. Kalaunan ay nasipa ito ni Natsu at natuhad pa sa pagmumukha, ngunit naging isang anino ito at pinalibutan si Natsu at dahil sa labanan ng mga dragon ay nahulog ang ating bida ngunit pinilit niyang makakapit sa dulo ng buntot nito. Giit ni Natsu na dahil sa ginagawa ni Rogue ay natatakot niya si Frosh pero wala na daw pake ang kalaban kaya napasugod ang bida ngunit inatake siya nito ng pinaghalong White and Shadow spell. Subalit hindi tumigil ang Salamander sa pagsugod at pag-ilag hanggang sa binigyan siya ng lakas ni Atlas kaya tinamaan nito si Future Rogue at mas pinainit pa ni Natsu ang apoy na tinataglay. Samantala pinipilit pa rin ng mga Celestial Spirit na wasakin ang Project Eclipse Gate hanggang sa sumabog ito ng napakalakas. Pero sa kabila nito ay napakatibay talaga ng gate. Ngunit nakita nila ang paparating na napakatinding kapangyarihang apoy kaya napatakbo na lang sila sa panganib hanggang sa tuluyan itong tumama sa Project Eclipse na nagdulot ng mas malakas pang pagsabog. At nang makita nila ay si Natsu pala ito na natalo si Rogue at nawasak din ang gate dahil sa malakas na impact. Dahil sa pagkawasak ng gate ay nagsimulang maglaho ang katawan ng mga dragon na nanggaling sa nakaraan na ikinainis ni Zircones. Humingi ng tawad si Princess Hisui at sinabing siya ang nagpagawa ng Eclipse Gate. Kaya tinanong nito ang pangalan ng prinsesa na ang ibig sabihin ay Jade, kaya naman naging Jade Dragon na ang tawag kay Zircones. Kalaunan ay naglaho na rin pati ang iba pang mga dragon at pati ang mga anak ng Mother Glare saka nagpasalamat si Natsu kay Atlas Flame. Sa kabila ng kanilang tagumpay ay hindi masyadong masaya ang mga Dragon Slayer dahil wala naman silang natalo ni isang dragon subalit ayos na rin ito dahil ligtas na ang buhay ng lahat. Bago maglaho si Rogue ay pinapasabi nito na protektahan ng present Rogue si Frosh dahil simula nang namatay daw ito ay nilamon na siya ng kadiliman. Naglaho na rin ang future Lucy at napunta siya sa paraiso kung saan nandoon ang kanyang mga kaibigan sa future. Dahil sa naitulong nito ay napaiyak na lang din ang present Lucy kaya niyakap si Natsu ng mahigpit. Pagkatapos ng kaguluhan ay nagsuot ng magagandang damit ang kababaihan para sa kasiyahan sa palasyo upang ipagdiwang ang kanilang kaligtasan mula sa mga dragon. Samantala habang nagsusulat si Levi ng diary ay lumapit si Gajil. At sinabi ng dalaga na natutuwa siyang hindi namatay ang binata sa pakikipaglaban saka ito napaiyak dahil sa sobrang tuwa. Naging kaibigan na rin ni Lucy ang prinsesa at nalaman pa nitong kaibigan pala ng kanyang ama si Hisui. Pinakita rin ni Juvia ang magandang kasuotan sa kanyang crush ngunit pagyakap ay iniwasan siya nito. Giit naman ni Leon na nalaman niyang hindi talaga siya gusto ni Juvia. Sila Sheria at Wendy ay nag-enjoy sa napakasarap na pudding. Ngunit nais rin kumain ng First Master kahit isa siyang multo. Nagtataka pa rin ang mga guildmates dahil wala si Natsu sa pagtitipon. Dahil rin sa mga nangyari ay naging
naging mag-sister na rin sila Erza at Kagura. Nakita niyang malungkot pa rin si Miliana kaya nilabas ang mga pusa dahil ito ang kahinaan niya. Samantala si Sting ay nais makipag-inuman kay Gajil dahil hindi nila makita si Natsu. Nahiya si Yukino nang makita sila Sting, ngunit sinabi ni Sting na magsasagawa sila ng bagong Sabertooth kung saan papahalagahan na nila ang mga kaibigan. Ngunit dahil natalo ito ni Kagura ay nais niyang sumali ito sa Mermaid Hill. Pero nais din ng Fairy Tail na sa kanila sumali si Yukino. Pinagagawan din siya ng iba pang mga guild members pati na ng mga guild master kaya nagkagulo sa palasyo. Ngunit natigilan sila nang magsalita si Colonel Arcadios dahil magsasalita daw ang hari. Pero ang dumating ay ang hinahanap nilang si Natsu. Dahil dito ay naubos ang buhok ng master sa kahihiyan. Nagkaroon din ng sayawan ng lahat ng panauhin sa pagtitipon. Saka humingi ng tawad ang prinsesa dahil sa kanyang aksyon ay muntik nang mapahamak ang lahat. Ngunit ipinagtanggol siya nila Arcadios at Dalton maging ng mga malalakas na wizard ng iba't ibang guild dahil ginawa lang ito ng prinsesa dahil akala niya ay ito ang makakabuti sa kaharian. Dahil dito ay binigyan na lang ng hari ng parusa ang anak na magsuot ng puppet head sa isang linggo. Ngunit nakisali na rin sila Natsu para mas masaya. Isang matanda ang muntik ng matumba sa katandaan. At isang masaya at normal na araw para sa fairy tale nang dumating si Wendy dala ang sasakyan nila pauwi ng guild kaya nabahala si Natsu at nais humingi ng Troya spell kay Wendy. Pero naubos daw ang magic power ng dalaga kaya hindi niya magagamit ang spell. Kaya pagsakay sa karwahe ay taghirap na naman si Natsu. Hinahanap nila Jelal at Meldy si Altair ngunit hindi matagpuan. Saka dumating pa si Dranbolt na nakasimangot. Subalit ang alam lang pala ng Magic Council ay mga ilusyon lang ang mga sumalakay na dragon na parte ng kasiyahan pagkatapos ng Grand Magic Games. At sinabi ni Dranbolt na tinanggal niya ang alaala ng Magic Council pati na ng mga tao tungkol sa trahedya upang hindi mawala ng tiwala ang mga tao sa royal family dahil sa paggamit ng itim na mahika. Bago ito umalis ay tinanong ni Jelal kung nasaan si Cobra. Giit nitong bumalik daw kusa si Eric sa kulungan pagkatapos maglaho ng mga dragon ngunit parang may masama daw itong binabalak. Sa wakas ay nakapagpahinga na rin ng fairy tale sa sunod-sunod na pakikipaglaban. Subalit hanggang ngayon ay nagtataka pa rin si Gray kung bakit parang nagbalik ang oras noong nakikipaglaban sila. Kaya naalala niya na ganito din ang pakiramdam noong niligtas siya ng master niyang si Ul. Nababahala naman sila Jelal na baka kumilos na rin ng Tartaros na kasapi din ng alyansa ng mga malalakas na Dark Guild. Nang makasalubong nila ang isang matanda ay nakilala sila nito at ibinigay ang isang sulat na pamamaalam ni Altair sa kanila. At ipinapaalalang kailangan nilang pagbayaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga natitirang Dark Guild. Labis na ikinalungkot ng dalawa ang liham na ito subalit kailangan nilang magpakatatag. Samantala napadaan ang sinasakyan nila Natsu. At hindi nila alam na si Altair ang matandang babae dahil naubos ang kanyang lifespan sa ginamit niyang spell. Ngunit tila may lukso ng dugo nang makita ito ni Gray kaya naalala niya si Altair at napaiyak dahil nalaman niyang iniligtas siya nito. Tuwang-tuwa ang mga tao sa pagbabalik ng fairy tale sa kanilang lugar. Ngunit sinabi ng landlady na kailangan na daw magbayad ni Lucy ng upa. Aksidenteng naipakita ni Natsu na dinala niya ang korona ng hari, saka nito inilabas ang kanilang tropeyo sa Grand Magic Games. Habang nasa palaro sila ay nagpagawa pala ang mayor ng Magnolia ng bago nilang guildhouse dahil sa pagbabalik ng core members na labis na ikinatuwa ni Makarov. Subalit nagmamasid pa rin ang dating kasapi ng Raventail. Pagbalik sa kanilang bagong guildhouse ay tila balik na muli sa normal ang lahat kaya kumuha na sila Lucy ng trabaho sa quest board at dinala ito kay Mira Jane na sinabing nasa library ang iba pang detalye ng napiling quest. Kung saan nalaman nilang magiging mole exterminator lang sila subalit nahihilo si Natsu pagsakay sa karwahe at nakita pa ni Lucy ang kanilang first master. Nang makarating ay nakita nilang lubog sa putikan ang nayon. Saka dumating ang elder ng village na kanina pa sila hinihintay. Giit ng matanda na binubutas ng mga mole ang lupa kaya nagkaroon ng tubig sa kanilang village. Nagbangka si Lucy upang puntahan ito pero nalamang napakalaki pala ng mole na bigla silang inatake. Tutulong sana si Natsu ngunit nakaramdam na naman ng motion sickness kaya sama-sama silang pinalo nito. Saka sila hinabol kaya naisip nilang maghiwalay kaso si Lucy ang hinabol ng halimaw na iniligtas naman ni Happy. Nakita nilang napadaan sila Erza mula sa isang misyon. Kaya nagpasya silang tulungan sila Lucy pero manghihingi daw sila ng pabuya. Tinawag ni Lucy si Horologium at pumasok si Natsu sa kanila inilubog sa putikan. Agad naman silang nilapitan ng mold saka muli itong nagpakita sa kanila kaya umatake na sila Wendy, Gray at pati na rin si Natsu sa halimaw ngunit nakapagtago ito at inatake ang kanilang bangka. Nang muling sumugod si Natsu ay nagkatamaan sila ni Gray. Tapos lahat sila ay hinabol ng malaking monster mole kaya gumawa si Gray ng yelo upang makaligtas sila mula dito. Ngunit nang magtungo ito sa ilalim ay winasak ni Natsu ang yelo na ikinagalit ni Gray. At hinabol na naman ito si Lucy kaya umakyat siya ng puno at gamit ang latigo ay lumipat siya sa isa pang puno subalit hindi siya tinigilan ng monster mole. Kaya kumilos sila Happy at Carla para iligtas siya ngunit pati sila ay pinalo nito. Agad namang umatake ang tatlong kasama subalit nakapagtago na naman ang halimaw.
Kalaunan ay nalaman nila sa elder na noon ay isang pet lang ang mole na ito, ngunit nang iwan siya ng owner ay nagalit ito at nagtungo sa wild saka lumaki ng lumaki. Nagtataka si Lucy kung bakit siya hinahabol nito, sagot ng matanda na baka attracted ito sa kanya dahil sa mating season ng mole. Kaya ginamit nila si Lucy upang mapalabas muli ang mole, saka tinawag niya si Virgo ngunit nainis ito nang mahulog sa putikan. Gayunpaman ay gagawin niya pa rin ang utos ni Lucy na palayasin ang mole pero sinama niya ang master saka dinala sa ligtas na lugar. Tapos hinabol niya ang mole at nagpaikot-ikot hanggang sa mapangat ang halimaw sa ere. Saka naman umatake ang mga kasama patungo dito at napatalsik nila patungo kay Erza, na pinalo naman ni Titania ng magic hammer patungo sa lupa kaya nahuli na nila ito ng malaking net. Nalaman nilang nais lang nitong maghanap ng asawa. Nang dumating si Virgo sakay ng sinasabi niyang isa pang mole pero hindi isang mole ang tingin dito ni Lucy. Gayunpaman ay nagkagustuhan ng dalawang halimaw kaya umalis na ang dalawa ngunit kasama silang nadala dahil sa net. Samantala ang maliit na unggoy ay alaga pala ni Ziref subalit nakita na rin siya ni Mavis. 7 taon nang nakalipas ay naging malapit daw sila sa isa't isa ngunit ngayon ay napagpasyahan na daw ni Ziref na ubusin ang mga tao upang makapagsimula ng panibagong daigdig na hindi siya kinamumuhian. Ngunit nagbanta si Mavis na pipigilan siya ng fairy tale. Samantala habang namimili ng damit si Lecter ay hindi napansing iniwan siya ni Frosh. Samantala ramdam din ng mga tao ang pagbabago ng Sabertooth simula nang si Sting ang naging bagong master. Samantala sa loob ng guild ay seryoso si Sting na pinatanggal ang mga damit nila pero dahil natapos na daw ang kanilang pool ay magkakaroon sila ng pool party. Samantala sa pool ng fairy tale ay binalibag ni Natso si Lucy. Si Wendy naman ay kasama ang mga exceed sa pagre-relax. Nag-e-enjoy na sila Sting sa pool nang dumating si Lecter at sinabi na nawawala si Frosh. Sinisisi ni Rogue si Lecter dahil hindi daw alam umuwi ni Frosh kaya nag-away sila ni Sting. Kagad nilang hinanap ang exceed ni Rogue nang makita nila sila Gajil at Lily na agad na tinanong ni Rogue. Nakita daw ito ni Lily na pumasok sa isang kanto na agad nilang pinuntahan. Habang namimili si Wendy ng bathing suit para kay Sheria ay tinanong din ito ni Rogue kung nasaan si Frosh kaya sinapok ni Sting. Giit ni Carla na nakita niya si Frosh na nagtungo sa banda roon. Ngunit hindi pa rin nila mahanap ang pusa ni Rogue kaya tinanong nito si Ichiya na sinapok dahil muntik na siyang halikan. Pero pinakita pa nito ang kadiring swimsuit saka tumalon kay Rogue na tuluyan itong tinapos dahil sa kababuyan. Kalaunan ay nakita na nila si Frosh ngunit aksidente namang nahawakan ng siopaw ni Yukino kaya inumbag ito ni Sting. At nakita nilang nakatingin si Frosh sa isang mapa kaya nais nila itong panooring makauwi ng mag-isa. Ngunit na-distract ito kagad sa isang palaka. Tapos paparating pa ang mga nagwalang mga kabayo. Nagtungo si Rogue sa karwahe subalit meron din siyang motion sickness ngunit nailigtas niya pa rin ang exceed kahit siya ang nasaktan sa pagbunggo. Natuwa si Miliana nang makita si Frosh na inakala niyang isa talagang palaka. Ngunit nais itong dalhin ni Kagura na ikinainis ni Rogue. Pero nagsimula din na mag-away ang dalawa dahil gusto nilang makuha si Frosh. Nang maisip ni Miliana na tanungin na lang nila ang pusa kung kanino nito gustong sumama pero nakaalis na pala ito na agad na hinanap nila Rogue. Aksidente namang nakita ito ng mga mandar ambong na pinagbalakan siyang ibenta pero hindi nila ito mahuli. Ngunit dumating pa ang ibang mga kasamahan ng mga ito. Pero ang ulo ni Lucy ang nahuli nila. Saka kinausap ito ni Natso at ang ulo niya naman ang nahuli ng isa pa kaya nakatakas na si Frosh at sinuntok ni Natso ang lalaki, saka inatake din niya ang iba pa. Tinawag ni Lucy si Sagittarius at pinaulanan ang mga ito ng palaso. Saka sila pinasabog ng ating bida ng malakas nitong apoy. Ngunit nawala na naman si Frosh na nakita nila Gray at Juvia. Kalaunan ay napaiyak na ito dahil nawawala daw talaga siya kaya napaiyak na rin si Rogue. Pero nais daw niyang magtiwala na makakabalik ito sa guild ng mag-isa. Nais din itong tulungan ni Gray pero sinabi ni Frosh na nais niyang makauwi ng mag-isa upang hindi na siya problemahin ng mga ka-guild. Kaya sinundan na lang nila ito para siguruhing ligtas itong makakauwi ngunit na-distract na naman sa mga butterfly. Nagtanong din ito ng direksyon kay Erza at sinubukan naman ng dalaga ang kanyang baniling outfit para kay Rogue na ikinatuwa ng binata. Saka nagpatuloy ito sa paglalakbay patungo sa kanilang guild. At pagsapit ng gabi ay inaantok na ito pero naglalakad pa rin hanggang sa makauwi siya ng mag-isa sa guild, pero sa Fairy Tail Guild. Napahanga ang lahat sa husay ni Gray sa billiard. Ngunit nang subukan ng bida ay ginawa niya naman itong baseball kaya tumalsik ang mga bola sa buong silid at napahamak ang mga manlalaro. Pagpalo pa ni Natso ay tatamaan si Erza ngunit nakuha nito ang bola. Dahil dito ay naalala ni Erza nung naglaro siya ng billiard sa bunny outfit nito. Ngunit dahil sa lakas ay nawasak niya ang lahat ng mga bola. Dahil naligaw lang pala siya dahil ang pakay niya ay si Molin Rogue pero sa kabilang building pala ang kanyang destinasyon. Natakot ang mga tao dahil akala nila ay kasamahan ni Erza si Molin Rogue dahil nagpapanggap din pala itong miyembro ng Fairy Tail na ikinainis ni Titania. Nagtungo na siya sa nasabing shop at nagdisguise bilang isang waitress upang makalapit kay Molin na nagyayabang pangwawasakin daw nila ang bayan kapag ginalit pa siya ni Erza. Pero pinagbantaan siya ni Titania gamit ang malaking espada. Sa kabila nito ay hindi sumuko si Molin at mabilis nitong tinanggal ang kanyang damit
na nakita ng kalalakihan. Kaya inilabas niya ang sariling damit at ninudngod sa pader ang mukha ng bandido na nagpayanig sa buong bayan hanggang sa makarating sa kabilang gusali. Gayunpaman ay binaril siya ni Moulin ngunit pinabanda lang ni Erza ang bala kaya muntik na ang mga manlalaro ng bilyar. Sa muli nitong pagbaril ay pinabanda ulit ni Erza na tinamaan ng puting bola at napapasok ang number 1 ball. Kaya pinagbabaril siya ng bandido ngunit lahat ng mga bala ay ginagamit lang ni Erza para mapapasok ang lahat ng mga bola ng bilyar. At nagpatuloy ito hanggang sa mock-corner niya si Moulin. Dahil dito ay sumuko na lang ang bandido at sinabing wala kasi siyang makuhang trabaho at kailangan niya ng pampagamot kay Sonny na kanyang partner. Akala nila ay pinatawad na ito ni Erza pero binanatan pa niya ito. At nagbanta na hindi niya mapapatawad ang sino mang magtangkang gamitin ang pangalan ng fairy tale para sa pansariling interes. Ngunit hindi siya nito tinuluyan, sa halip ay niyaya siyang magtungo sa fairy tale upang magkaroon ng trabaho. Nang umalis si Erza ay nalaman nilang si Sonny ay ang alaga pala nitong daga. Sa kasalukuyan ay nag-e-enjoy pa rin sila sa paglalaro ng billiard sa bigay daw ng kliyente. At ang babae pa lang si Moulin na nakilala ni Erza ay walang iba kundi si Biska. Sa nakaraan ay nagtungo nga si Moulin sa fairy tale kung saan pinakain siya ni Erza at tinanggap kaagad sa kanilang guild. Sa kasalukuyan ay malaki na rin si Sonny. Saka naglaro sila ng billiard upang mag-enjoy. Nagtungo ang ating mga bida sa Star Hill upang pasayahin ng isa-isa ang mga celestial spirit, upang pasalamatan ang mga ito dahil sa naitulong nila upang mawasak ang Project Eclipse. Unang tinawag ni Lucy si Aris upang itanong kung anong gusto nito. Giit ni Aris na nais niya lang maging tan. Kaya agad siyang sinunog ni Natso upang maging golden brown at labis naman itong nagustuhan. Sunod na tinawag ay si Taurus. Ngunit nang makita pa lang nito ang dalawang sexing dalaga ay solved na siya kagad. Kalaunan ay nahulog si Happy ngunit iniligtas siya ni Virgo. Ngunit ang request nito ay nais niyang parusahan siya ni Lucy. Pero pinitik lang ito ng dalaga kaya si Natso na lang daw ang bubugbog kay Virgo. Ngunit nasatisfied naman ang celestial spirit sa ginawa ng kanyang master kaya umalis na rin ito. Si Cancer naman ay pinagpraktisan si Happy na matagal na pala nitong nais gawin kaya ginawa nitong afro ang pusa. Sumunod ay nais lang daw ni Capricorn na marinig ni Lucy ang ginawa nitong tula. Subalit si Sagittarius ay ginawa siyang target ngunit ginamit niya si Happy na pumapalag pa dahil sa kaba kaya muntik na siyang mapatay nito. Si Gemini naman ay nagtransform na Lucy at sumayaw-sayaw. At si Libra ay ginamitan lang sila ng gravity hanggang sa ikatutuwa nito. Sunod naman ay si Pisces na matagal na palang nais kainin si Happy kaya napaiyak ang pusa dahil nasasaktan na siya para sa kasiyahan ng mga celestial spirit. Si Loki ay nais lang daw makasama si Yukino ngayong gabi. Tapos sinuntok pa nito si Natso na matagal na rin niyang nais gawin. Nagalit naman si Natso ngunit pagsugod ay nadapa siya kaya muling tinamaan ng suntok ni Loki kaya pinabalik na ito ni Lucy. Nagdadalawang isip si Lucy na tawagin si Aquarius dahil napakainit pa ng ulo nito dahil magkaaway sila ni Scorpio. Kaya ang nais ni Aquarius ay patawanin siya ni Lucy. Nagpatulong naman ang dalaga kay Yukino para gumawa ng skit at pinipilit niyang maging nakakatawa kahit mas lalo pang naiinis si Aquarius. Dahil dito ay nilunod sila ng celestial spirit at tumalsik si Lucy sa bangin. At nang sumaabit ang dalaga ay natawa na rin si Aquarius. Ngunit niligtas pa rin siya ng spirit at binantayan ito, saka naalala niyang noong bata pa si Lucy ay tinatawag siya nito palagi sa tuwing maliligo upang makipaglaro. Isang araw ay tinawag siya nito sa pamamagitan ng tubig sa goldfish bowl. Pero kaya pala siya kinukulit ni Lucy ay dahil wala siyang ibang makalaro. At pagsapit ng gabi ay kitang-kita ang napakagandang mga bituin na magkasama nilang pinanood. Isang araw ay biglang nagsimatayan ng mga isda at natuyo ang mga luntiang lugar. At ang mga magagandang beach ay nagkaroon ng kadiliman, ang desyerto ay biglang nagyelo at ang mga ibon ay nagsisiyalisan na. Sa kabila nito ay walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyayari. Ngunit dahil dito ay marami ring trabaho para sa mga salamangkero ng fairy tale pero naunahan na sila sa mga quest. Sila Gray at Juvia ay pinagsama ang mga kapangyarihan upang mapalamig ang sobrang init na bayan dahil sa mga weird na kaganapan. Samantala si Erza ay tumulong sa paghuhukay na nagawa lang niya ng mabilis. Si Wendy ay ginamit din ng power sa lugar na walang ihip ng hangin. At ang Thunder Legion ay nagsilbing lightning rod upang hindi tamaan ng kidlat ang isang syudad. Sila Elfman naman ay pinalaya sa mga nanggugulo na mga halimaw sa isang bayan. Dahil dito ay kakaunti na lang ang pagpipilian nila sa quest board. Kaya sinisi ni Happy si Lucy na ang tagal daw maligo. Mabuti na lang ay may naitabing trabaho sila Kinana at Mira para sa Team Natsu. Subalit taghirap na naman ang bida dahil sumakay sila ng tren ng ilang oras para sa misyon na kinakailangan ng isang celestial wizard. Dumating na sila sa lokasyon ng misyon na napakagandang beach. Nang may maamoy si Natsu at dumating ang giant sea slug na nais silang kainin. Ngunit
nang tinawag ni Lucy si Aquarius ay walang dumadating kaya muntik na sila at umatake na rin si Natsu na kinain lang nito kaya tinawag ni Lucy si Taurus na ayaw din lumabas. Inilabas naman nito si Natsu dahil sa pangit ng lasa niya saka hinabol si Lucy dahil wala siyang matawag na celestial spirit. Inatake ito ni Natsu ng Fire Dragon's Roar, dahilan para lumipad ito dahil sa dami ng nakain na apoy samantala nagtataka si Lucy sa mga susi niya. Pagbalik nila Erza ay sinabi nitong wala namang Sibeles Village kaya naisip nilang isang patibong ang nakuhang quest nila Natsu. Saka dumating si Yukino na hinahanap si Lucy tungkol sa mga celestial spirit. Samantala hindi pa rin matawag ni Lucy ang mga golden key. Ngunit ang silver key ay nag-respond naman sa kanya. At nalaman nila kay Crocs na nasa panganib ang celestial spirit world nang biglang may mga umatake sa kanila. Na nagmumula pala kay Virgo na tila nagrebelde sa owner nito. Giit ni Yukino na hindi niya na matawag sila Libra at Pisces kaya naiisip niyang nanganganib si Lucy dahil halos puro golden key ang hawak nito. Sa pilitang pinabalik ni Virgo si Crocs sa kanilang mundo. Saka sila naman ay inatake nito ng Letigo, tapos pinasabog pa nito si Natsu ngunit ayaw ni Lucy na saktan niya ang celestial spirit. Subalit si Virgo ay patuloy ang pag-atake kaya dumipensa si Lucy gamit rin ang kanyang mahabang Letigo. Nang magkaroon ng pagkakataon si Lucy ay naawa siya kaya hindi niya ito sinaktan ngunit siya ay pinaglalatigo nito ng walang awa. Kaya hindi na nakatiis si Natsu at inatake ito ng malakas na apoy. Saka nagliwanag ng malakas at lumabas ang 12 zodiac spirit sa mga bagong anyo nila. At giit ng pinuno nilang si Leon na naglaho na ang kontrata nila kay Lucy. Hindi makapaniwala ang dalaga dahil marami na rin ang mga pinagsamahan nila. Subalit inatake lang siya ni Leon ng malakas na kapangyarihan kaya iniligtas ni Natsu. At sa utos ni Leo ay inatake sila ni Aquarius, pati na rin ni Sagittarius. Si Taurus ay sinipa ang maraming bato, at si Virgo ay pinahirapan si Natsu ng Letigo. Aalis sila Lucy kaya titirahin sana ni Sagi na pinigilan ng ating bida. Saka nakipagtuos siya sa malakas na pinuno ng mga zodiac celestial spirit na si Leo gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Subalit napatalsik nito ang Salamander, saka sinabing simula ngayon ay nais na nilang maging malaya saka pinasabog siya ni Leo ngunit nailigtas naman siya ni Happy. Samantala sa celestial spirit world ay naghahari ang 12 zodiac. Kagad nilang sinabi ang problema ng mga celestial wizard kay Master Makarov. Ngunit ayaw maniwala ni Lucy na pag-aaklas lang ang sanhi nito. Kaya sinubukan niyang muling tawagin si Crocs pero si Horologium ang dumating dala si Crocs sa loob nito. Nalaman nila kay Crocs na naghahasik daw ng kaguluhan ng zodiac spirit sa kanilang mundo dahil bigla na lang naglaho ang Celestial Spirit King. Naalala nila Natsu ang sinabi ni Loki tungkol sa complete freedom na sinabi ni Crocs na kaugnay ng salitang Liberam, kaya nilabas ni Yukino ang libro na tungkol dito at tinignan ito ni Levi. Giit ni Crocs na ang Liberam ay isang ritual upang tuluyang maging malaya ang mga Celestial Spirit. Dahil dito ay ipinag-utos ng Master na mangalap sila ng impormasyon sa pamumuno ni Erza kaya pinagpangkat-pangkat nito para mapabilis ang trabaho. Subalit nawawala sila Natsu dahil patungo na pala ito sa mundo ng mga Celestial Spirit. Pagdating ni Natsu ay kaagad siyang pinagbabato ng mga poste. Saka nagpakita si Taurus na tinamaan siya ng sipa at tumalsik sa isa pang planeta. Habang sila Lucy ay patuloy ang paghahanap ng tamang kaalaman sa mga libro. Nalaman ni Yukino na ang Liberam ay maaari lang isagawa sa lugar na tinatawag na Astral Spirites kaya kailangan nilang mahanap ang Celestial Globe para malaman kung nasaan ito. Nang magkaroon ng lindol ay nabutas ang kanilang kinaroroonan kaya nahulog ang grupo sa ibaba at bigla silang inatake ni Virgo at hindi sila tinigilan nito. Gumawa ng solid script iron si Levi ngunit nabutas lang ito ni Virgo at inatake siya ng Letigo. At sunod nitong binanata ng dati niyang master na si Lucy kaya iniligtas ni Happy. Lumapit naman si Yukino at nakipagbakbakan dahil sinanay daw siya ng Sabertooth. Ngunit nahuli ng spirit ang mukha ng dalaga kaya iniligtas siya ni Lucy habang si Levi ay nananaliksik ng impormasyon. Samantala sa Celestial World ay sinusubukan din ni Natsu na matalo si Taurus. Hinanap ni Virgo sila Levi ngunit sinundan siya nila Lucy kaya nainis ito at hinuli silang dalawa ng Letigo at balak pa nitong baliin ang likod ni Lucy. Saka binalibag sila nito sa mga libro. Di pa nakontento dahil pinagbubutas pa nito ang library. Habang sila Yukino at Levi ay nananaliksik pa rin hanggang sa tumalsik patungo sa kanila sila Lucy. Tinawag ng dalaga si Pixes upang magpaturo ng direksyon. Ngunit nasundan na sila ni Virgo kaya pipigilan ito nila Lucy at Yukino. Subalit gumamit si Virgo ng kapangyarihan at pinagbubutas ang buong gusali habang si Natsu ay nahihirapan din kay Taurus pero pinagsusuntok niya ito. Saka nag-apoy ang buong katawan at sumugod ngunit nakailag ang ball. Nahanap na rin ni Levi ang Celestial Globe ngunit dumating si Virgo at hinulag siya na iniligtas ni Happy. At balak daw ni Virgo na punuin ng
nabutas ang library nang dumating si Natsu mula sa spirit world. Ngunit nakatakas na si Virgo dala ang celestial globe. Samantala nag-alala si Levi dahil ayon sa nabasa ay magkakaroon nga ng kalayaan ang celestial spirits kapag isinagawa ang ritual pero mamamatay din sila pagkalipas ng 12 araw. At sa kasamaang palad ay nakarating na kay Leo ang celestial globe. Nagtungo ang prinsesa kasama si Arcadios sa bayan habang nakasuot pa ng mascot upang hindi sila makilala ng mga tao. Ngunit nakita naman sila nila Natsu na nakilala ang dalawa. Sinabi ni Lucy ang sitwasyon, kaya nalungkot si Hisui dahil kasalanan niya daw ito dahil sa dami ng mahika na naipon ng Eclipse Project ay naapektuhan nito ang mundo at sa iba pang dimensyon. Ipinakita ni Arcadios ang mga susi na ginawa ni Hisui upang puwersahang mapabalik ang mga zodiac spirits sa spirit world dahil isang celestial wizard din pala ang prinsesa. Nang biglang magkaroon ng malakas na hangin at kinuha ito ng isang shokoi. Saka dumating ang malakas na agos ng tubig at nagpakita ang kasama nitong pating. Dahil sila pala ang mag-inang Pisces na pagmamayari ni Yukino pero ayaw na rin makinig ng mga ito sa kanya. Nang sumugod ang bida ay tumakbo ang shokoi. At ang pating naman ay pinigilan sila Yukino na tulungan si Natsu. Ipinakita ni Natsu ang apoy ngunit sinugod siya at pinaglaho ito ng kalaban saka siya tinakal nito sa katawan at tumalsik sa bato. Tinawag ni Yukino ang natitira niyang spirit na Little Bear Polaris na nagawang malabanan ng lakas ni Shark Pisces pero pinalo lang siya ng buntot nito. Kaya uminom ito ng honey at mas lumakas ngunit pinatulog lang siya ng Mother Shark. Umatake din si Levi ngunit kinain lang ito ng kalaban. Samantalang ang shokoi ay muntik ng mahiwa sa gitna si Natsu. At patuloy din itong tinatanggal ang mahika ng ating bida. Umatake naman ng apoy si Levi ngunit kinain lang din ito saka nag-dive sa lupa. Kaya tinawag ni Yukino ang Gate of the White Swan na si Deneb pero itim ang pakpak nito. At sa isang atake ni Deneb ay napatalsik niya ang Mother Shark. At nang sumugod ito muli ay iniligtas sila ni Arcadios. Si Natsu ay pinilit makaiwas sa mahika ng kaharap ngunit gumawa ito ng mga ipoipo kaya napatalsik ang bida habang kinakalaban ng Knight si Mother Shark na ginamit ang matalas na palikpik kaya tinusok ito ni Knight pero nabali ang sword. Naisip ni Happy na ang kahinaan nito ay tubig kaya naghagis ng isang timba si Natsu. Ngunit pinagmayabang nitong hindi na ito ang kahinaan nila pero nakuha ni Natsu ang mga susi at napatalsik ito sa isang suntok ng bida. Sinubukan din lumaban ni Lucy ngunit natalo lang agad siya. At nang muli itong sumugod ay sinuntok ni Natsu ng malakas at napatalsik din ito. Ngunit mabilis na nagbalik ang dalawa at kinalaban nito ang Fire Dragon's Roar ng Salamander. Saka sila pinalo nito ng buntot at napasa kamay muli ng shokoi ang mga susi bago tumakas ang mga ito. Ngunit napag-alamang isang replika lang pala ang nakuha ng mga ito. Kaya hahanapin na nila ang mga celestial spirit para pigilan sa kanilang plano. Samantala nagsasagawa na nga ng ritual ang mga celestial spirit. Kagad namang naglakbay ang grupo upang pigilan ng mga ito. Upang malaman nila ang tamang lokasyon ay ginamit ni Hisui ang susi. Subalit kasalukuyan ng isinasagawa ang ritual na Liberam na nagliwanag at tumama sa buwan na nagbigay ng nakakasilaw na liwanag. Ngunit dumating si Natsu para pigilan sila na inatake naman ni Leo. Tapos pinagsusuntok siya nito at nakipagtagisan ng kapangyarihan na sumabog ng malakas tapos pinagbabato pa siya nito ng kapangyarihan. Pinaliwanag ni Lucy na mamamatay sila kapag isinagawa ang Liberam pero sapat na daw kina Leo ang 12 araw ng kalayaan bago sila pumanaw. Nalaman na rin ng mga spirit na isang fake ang nakuha nilang mga susi, kaya nais ng mga kasama na patayin na lang ang grupo nila Natsu kaya mabilis na umatake ang mga ito pero hindi rin nagpatalo ang grupo ng ating mga bida. Sinalag ni Natsu ang atake ni Virgo, ngunit pinaikot-ikot siya nito pero may nagputol ng letigo dahil dumating na sila Gray dahil nahanap sila ng mga kaibigan gamit ang telepathy ni Warren. Kaya naman sabay-sabay na umatake ng mahika ang dalawang panig na sumabog ng malakas. Saka pumasok ang mga spirit sa kanya-kanyang mga pinto, ngunit ayaw pa rin nilang saktan ng mga ito kaya binigyan sila ni Hisui ng kanya-kanyang susi upang puwersahang mapabalik ang mga ito sa spirit world saka pumasok si Natsu sa pinto ni Leo. Pumasok na rin ang bawat isa sa bawat pinto para pigilan ng mga celestial spirit. Nakarating ang bida sa isang mataas na templo ngunit bigla silang inatake ni Leo kaya nagsimula agad ang labanan. Si Elfman ay makakaharap ang isa ring macho na si Taurus na agad na pinagsusuntok ng binata pero hindi matamaan kaya nagtransform siya subalit napakabilis talagang kumilos ng toro at sa isang daliri ay napatalsik siya nito sa mga puno. Sa muli niyang pagsugod ay kinawawa lang siya nito dahil puro muscle lang daw siya at walang utak. Subalit nag-leopard mode ito kaya hiniwa siya ng axe at nag-transform siya na lizard man. At nang malagyan ng pawis ay labis na nandiri ang toro. Kaya dinakot ni Elfman ang mukha nito at inuntog tapos hinedbat at nilagyan pa ng maraming pawis
saka sa pilitan niya itong pinabalik sa spirit world na napapanood nila Princess Hisui. Tumalo ng dalawa at nagsuntukan sa ere pero si Happy ang pinuntirya nito. Tapos nagkaroon siya ng motion sickness dahil sa templo na isa palang sasakyan kaya sinugod na siya ni Leo. Subalit inatake sila ng isa pang kapangyarihan. Pinaghahampas ni Virgo si Lucy at binutes nito ang sahig upang mahulog ang dalaga. Sila Kana at Scorpio ay magkakaroon ng card battle kung saan naglapag agad ng dalawang card ang spirit at pinalabas nito ang Gemini monster mula sa card. At pag-atake nito ay direktang tumama kay Kana dahil wala siyang summon na monster. Si Aquarius ay gumawa ng water tornado at inatake sila gamit ito kaya umiwas ang dalawa at nakita ang pinsala nito sa ibaba. Umatake na rin ng Dragon's Roar si Wendy ngunit sila ang tinamaan ng tubig kaya sila nahulog. Saka ito nagalit sa batang spirit pero inatake siya sa mukha at hinabol sila ng tubig na may ulo ng halimaw dahil pinapaglaruan lang sila ni Aquarius kaya muntik na silang makain nito kaso sarili nito ang napinsala. Pagkatapos ay hinanap ni Aquarius ang dalawang nagtago pero nang hindi matagpuan ay inatake na lang nito ang buong lugar. At nang makita sila ay pinuntirya sila ng maraming tubig na tila mga sibat kaya natusok ang buong paligid. Dahil sa inis ay nais na itong sakta ni Wendy ngunit nauto siya nito. Nagtataka naman si Mira kung bakit tumatakas sila Pisces sa kanya ngunit bumuelo lang pala ang Shokoy. Giit ni Aquarius na kumain na lang daw sila ng ice cream at nauto naman si Wendy kaya nagtungo sila dito ngunit naghihinala si Carla. Gayunpaman ay kumain na lang ng ice cream ang tatlo at naging magkakaibigan na sila. Pero nang matapos kumain si Aquarius ay nais na nito muling makipaglaro dahil laro lang pala sa kanya ang lahat. Kaya umatake ito at tinamaan sila Wendy na napunta sa Ferris wheel. Ngunit hindi pa rin ito tumigil sa pag-atake. Subalit nang tatamaan sila ay dumating ang apoy dahil nahuhulog pala sila Natso patungo doon. Kaya tinulungan na rin ni Happy si Carla na na-stuck sa salamin. Nagpatuloy pa rin si Aquarius sa pag-atake kaya nilabanan siya ni Natso ngunit umaalog na ang Ferris wheel dahil sa patuloy na pag-atake ni Aquarius. Kaya sinuntok ng bida ang pinto para makatakas si Carla upang makaiwas sila sa makulat na batang spirit at muling kinalaban ni Natso ng apoy ang magic nito hanggang sa maubos. Ngunit umiyak naman si Aquarius sa ginawa ng bida. At dahil sa mga atake ay gumuho na ang Ferris wheel pero tinamaan pa rin ito si Carla kaya pinuntahan agad ni Happy. Si Wendy ay gumamit ng Sky Dragon's Roar upang hindi masaktan sa pagbagsak si Aquarius kaya nailigtas niya ito at si Carla ay nailigtas na ni Happy. Ngunit napabayaan niya si Natso na tuluyang nahulog. Natuwa daw si Aquarius sa kanilang laro kaya pumayag na itong gamitan siya ng susi. Nabawasan ng isang buhay si Kana dahil sa atake ni Scorpio. Ngunit nalaman na rin ni Kana ang rules kaya nagawa niyang mapalabas ang ilusyon nila Carla at Happy at ginamit niya pa si Happy upang matalo ang ilusyon ni Gemini. Ngunit pinalabas ni Scorpio si Virgo na may kakayahang mapabalik ang natalo na card. Napatalsik naman ni Mira ang Shokoy. Ngunit nagalit ang nanay nitong Pating kaya gumawa sila ng malaking tornado. Subalit nahuli lang sila ni Mira at pinaikot-ikot sa kainihagis sa langit. Tapos pinasabog sila nito sa ere. Saka ginamit ni Mira ang susi upang mapabalik sila sa spirit world. Samantala muntik nang matusok si Lucy nang mahulog sa trap. Ngunit sumisikip pa ito dahil kay Virgo. Sa kanilang card game ay naisipan ni Kana na gamitin ang ilusyon ni Gildarts. Dahil sa pangamoy ni Natso ay nahanap nila kung saan nagtatago si Loki. Samantala si Kana ay pinaatake na ang ilusyon ni Gildarts at napatalsik nito ang kalaban na parang sa Yu-Gi-Oh! Kaya ginamit niya na rin ang susi para mapabalik ito sa spirit world. Inatake ni Libra ang dati niyang master na si Yukino kaya napatalon siya at pinilit na mabalanse ang bato. Umatake si Gray kay Cancer ngunit pinaghihiwa ito ng celestial spirit. Saka ito sumugod ngunit nakailag si Gray kaya pinaikot-ikot siya nito na parang nagsasayaw subalit pinasaya lang siya ng binata dahil inilabas na nito ang ice blade saka walang habas na pinaghihiwa nito hanggang sa matalo. Kaya tagumpay niya na ring napabalik si Cancer sa kanilang mundo. Sa inipay sinuntok ni Natso ang pader upang mahanap si Loki ngunit nagdulot ng paglindol pero tagumpay na nabuksan ang lihim na lagusan. Samantala si Levi ay kinoryente ang ginawang stage ni Capricorn at agad itong ginamitan ng susi. Hirap na si Lucy sa ginagawa ni Virgo sa kanya tapos pinakita pa nito ang bagong torture device kaya napatakbo na lang siya at sinubukang tumakas mula sa baliw na celestial spirit subalit nasa loob siya ng mundo ni Virgo. Samantala nakarating sa spiral sila Natso pero hindi pa rin mahanap si Leo. Ngunit kalaunan ay may umatake sa kanila na nagpakilalang ika-13 celestial spirit na si Ophiuchus na mahilig daw mang torture. Nabigla silang inatake ng mga papel, saka nabihag sila ng mga stethoscope. Saka nilagyan sila ng mga ito sa tenga at sumigaw ng malakas. Pilit din itong nilagay ang malaking bakal sa mga bibig nila at saka sila inatake ng band-aid sa buong katawan tapos pinagtatanggal nito. Pinaglaruan din nito ang kanilang mga ngipin pero hindi pumalag si Natso dahil kailangan niya na daw talagang magpunta sa dentist. Kalaunan ay umatake na ito gamit ang likidong sumasabog. Saka ipinakita ang iba pang kagamitan na gagamitin sa kanila.
nila. 10 kilometro na ang nilalakad ni Juvia pero hindi pa rin nagpapakita si Aris dahil hinihintay pala nitong manghina siya. Kalaunan ay nag-hallucinate na siya ng isang oasis. Saka dumating si Aris at pinakita nito sa kanya ang tubig na ibibigay daw nito kapag sumuko siya pero ayaw ng dalaga kaya itinapon ito. Tapos umatake ito ng mga sungay kay Juvia na pinipilit na lang na makagalaw. Pag-atake nito ay naglaho sa init ng araw. Kaya pinaglaruan na lang siya ni Aris ng mga alaga nito. Tapos kinaladkad pa siya sa sasakyan ng bruha. Ngunit nang tumigil si Aris ay nagawa niya itong tamaan ng water whip saka nabuksan ng coolant ng sasakyan kaya nagkaroon ng panibagong lakas si Juvia. Nang umatake si Aris ay hindi niya na ito matamaan saka gumawa si Juvia ng water jigsaw at tuluyang natalo si Aris. Kaya tagumpay niya na rin itong nagamitan ng susi pero hindi niya alam kung paano makakaalis doon. Samantala sila Gajil at Lily ay ginawang mga squirrel nila Gemini. Saka pinaglaruan sila ng mga ito na parang mga pet kaya tumakas si Gajil at hinabol ng dalawa na ginawang iba't ibang mga hayop. Tinakot siya ng iba pang mga hayop ngunit binanatan lang niya ang mga ito tapos inutusan niya ang oso na magpanggap na siya upang makaatake siya sa likod nila Gemini. Subalit patuloy na umatake ang dalawa pero dahil sa bilis ni Gajil ay sila ang nagkatamaan. Saka gumamit na ng bakal si Gajil kahit isa siyang pusa at sinapok ang dalawang kalaban. Dahil dito ay natalo niya na rin ang dalawa at nakabalik sila sa normal. Sinubukan ni Lucy na biglang gamitin ang susi kay Virgo ngunit nakailag ito at muling nilabas ang letigo para pahirapan siya ngunit nakatakas na naman ang dalaga. Sila Ursa at Sagittarius naman ay naglaban ng mga sibat habang tumatakbo sa mapanganib na field kung saan inatake ito ni Ursa nang walang tigil ngunit sumabog ang kanyang kabayo kaya muntik na siyang mapaslang. Nang makatakas si Ursa ay nakatapak na naman siya ng mga pampasabog. Kaya nagawang matanggal ni Sagittarius ang sibat niya ngunit naisip ni Titania na sumakay sa likod ng kalaban saka nagsuot ito ng cowboy outfit. Tapos hindi niya na naman ito tinigilan sa pag-atake kaya napaatras ito sa mga pampasabog at tuluyang natalo. Kaya napabalik niya na rin ito sa spirit world. Nagpalabas ng halimaw si Ophiuchus at nagawang bihag sila Carla at Wendy. Si Natsu ay nakailag dito pero nakapunta siya sa trap ng kalaban na agad namang iniligtas ni Happy. Kaya sumugod sila at binutas ang ginawa nitong pangit na halimaw upang mailigtas sila Wendy. Saka dumating si Leo na sinabing nakahanda na daw ang seremonya kaya siya na ang bahala. Biglang nag-crack ang paligid at napunta sila sa ibang dimensyon. Kung saan sa utos ni Leo ay pinakita ni Ophiuchus ang tunay nitong anyo na napakalaking halimaw. Matapos silang makipaglaban sa mga celestial zodiac spirit ay napunta sila sa isang silid ngunit wala pa doon ang grupo nila Natsu at Lucy. Nakita nila Natsu ang mga constellations ng mga zodiac spirit na napabalik na nila sa spirit world. Samantala isinagawa na ni Leo ang Liberam upang tuluyan silang magkaroon ng kalayaan mula sa kontrata sa mga tao kahit na ang kapalit ay 2 linggo na lang silang mabubuhay. Ayaw itong mangyari ni Natsu kaya sumugod siya kaya pinagtitira siya ni Leo ngunit nakalapit pa rin at sumuntok kaya nagtama ang kanilang mga kamao sa ere. Pinag-utos ni Natsu na kunin nila ang globo at pinigilan niya si Leo para magtagumpay sila Wendy. Dahil dito ay naglabas sila pareho ng mga apoy sa paa at nagsipaan sa ere, saka nagpagalingan sa pakikipaglaban subalit nahihirapan sila Happy na kunin ang celestial globe. Sa muling pagsuntok ni Natsu ay nagawang matanggal ni Leo ang kapangyarihan niya. Kaya muli siyang umatake ngunit nahihigop talaga ng apoy ni Leo ang kanyang mahika. At nang ang spirit ang umatake ay napatalsik si Natsu sa bato. Ngunit mas lalong lumakas ang bida kaya pag-atake nito ay napatalsik niya rin ang spirit. Saka nagsabayan sila ng mga sipa ngunit magkapantay lang ang mga lakas. Nakalapit na rin sila Wendy at nang subukang kunin ay napinsala sila nito kaya na-distract si Natsu at tinamaan siya ng atake ni Leo. Ngunit sa tamang pagkakataon ay nagising ang dalawang exceed at nailigtas nila si Wendy. Subalit nakapagpatuloy sa ritual si Leo na naramdaman naman ni Virgo. Muli din itong pinaghahampas ng letigo si Lucy ngunit lumaban ang dalaga. Patuloy pa rin ang labanan nila Libra at Yukino sa lugar na mahalaga ang balanse. Nang bigla itong tamaan ng liwanag dahil sa pagsasagawa ni Leo ng Liberam. Gayunpaman ay nagpatuloy ang bida sa paglaban ngunit natalo siya ng mahika ng spirit. Pero muling nagpalabas ng apoy at nakipagsuntukan na parang walang nangyari kaso napatalsik na naman siya nito. Saka siya muling pinabaon sa bato gamit ang magic. Pinipilit pa ring magtagumpay ni Happy ngunit tatamaan na siya ng laser kaya iniligtas ni Wendy ng Dragon's Roar. Nang makita si Natsu ay naglakas loob si Wendy na muling subukang kunin ang globo ngunit natalo siya ng kapangyarihan nito at iniligtas ng 2 pusa. Samantala si Natsu ay naubusan na ng magic power. Kaya sinugod na siya ni Leo ngunit nasalag ang suntok niya at kinain ang kanyang malakas na apoy. Dahil dito ay nagkaroon ng pinagsamang mahika ang bida na direktang tumama sa katawan ng Zodiac Spirit Leader. At tuluyan na itong napabalik ng bida sa kanilang mundo. Subalit nagpatuloy pa rin ang Liberam kahit wala na si Leo saka narinig nilang ipinagpapatuloy pala ito ni Ophiuchus.
Ophiuchus. Inatake sila ng laser beam ni Ophiuchus. Saka nagliwanag na ang mga constellation dahil sa Liberam ritual at nakaramdam din ng panghihina ng katawan si Natsu. Naglakbay naman sila Erza upang hanapin sila Natsu. Naisip nila Carla at Wendy na dahil ito sa kinain ni Natsu na dark magic. Samantala nagawa ng mapabagsak ni Lucy si Virgo. At sinabi nitong nais niya lang naman na iligtas ang mga zodiac spirit. Ngunit sinipa lang siya nito at kinuha ang letigo. Sumugod si Yukino para subukang isarado ang gate ni Libra ngunit nasipa siya nito. Saka magkasabay na umatake sila Virgo at Libra kasabay din ng pag-atake ng laser beam ni Ophiuchus kila Natsu. Lalaban sana ang bida ngunit napakasakit ng kanyang ulo kaya muntik ng tamaan kung hindi lang dumating si Arcadios. Nalaman daw ni Princess Hisui na ang Spirit King ang nasa likod ng lahat ng ito. Kaya kailangan nilang patayin ang Spirit King pero hindi makakapayag si Ophiuchus kaya pinalabas nito ang mga hiyas kung saan nakita nilang pinapahirapan ni Virgo si Lucy at nakikipaglaban pa rin si Yukino. Nainis si Natsu kaya napasugod subalit mapapatay siya kaya iniligtas na naman ni Arcadios ngunit muling tumubo ang dila. Saka patuloy na kinalaban ng Knight ang dila ng ahas. Napansin ni Happy na may umiilaw sa tiyan nito at naisip na ito ang kahinaan ng halimaw kaya habang nakikipaglaban si Arcadios ay sinuntok niya ang parteng ito ng ahas at nagkaroon ng pagsabog na ikinapinsala ni Ophiuchus. Dahilan para magdikit ang mga bato kaya nakatakas si Lucy kay Virgo ngunit naglabas ito ng espada. Sumasakit ang ulo ni Libra dahil sa nangyari kaya nakuha ni Yukino ang susi ngunit tinutukan siya ng spirit. Dahil rin sa nangyari ay nagsama-sama ang 12 realms. Kalaunan ay naglabas ng pambihirang magic si Natsu na ibinigay sa kinaroroonan nila Lucy at Yukino. At wala mang ideya ang dalawa sa nangyayari ay nagcast pa rin sila ng spell kaya pinagdikit ang mga siopaw at pipigilan pa sana sila nila Virgo ngunit tinamaan na sila ng mahika ng dalawang celestial wizard. Dahil dito ay nawalan ng malay ang dalawa kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na gamitin ang susi na ibinigay ni Hisui. Subalit matapos ay naging biktima rin sila ng kapangyarihan ng spirit realm pero natagpuan na rin sila ng mga kasama. Dahil din sa nangyari ay naging normal na muli ang pakiramdam ng bida. Ngunit nagpasalamat pa si Ophiuchus dahil hindi rin daw alam ng 12 zodiac na gagamitin lang sila ng Spirit King upang lumakas ang kapangyarihan nito. Kaya nagpatuloy si Ophiuchus sa ritual at narinig nila ang alulong na nagmumula sa Spirit King. Agad na lumipad sila Happy at Natsu at pinag-utos sa mga kasama na kunin ang celestial globe saka siya sumugod upang suntukin ito gamit ang apoy subalit dahil sa magic ng kalaban ay inatake siya ng sariling mahika. Sa ilalim ay naramdaman nila Elfman ang malakas na pagyanig. At sa muling pag-ihip ni Ophiuchus ay muling nasaktan ang ating bida. Dahil sa pananaliksik ay nalaman nila Levi at Erza na kailangan nilang sabay-sabay na tapusin ang celestial globe, si Ophiuchus at ang 12 realm kaya nagsimula na silang kumilos. Umatake ang celestial globe na kinontra naman ni Wendy ng mahika nito na nagliwanag ng napakalakas. Sa kasunod na umatake si Lucy gamit ang kanyang letigo ngunit napatalsik siya ng tinataglay na enerhiya ng globo at nang umatake si Wendy ay ganun din ang nangyari. Umatake muli si Ophiuchus kaya nagkahiwalay sila Happy at Natsu na tumalbog pa ibaba sa bundok at gumamit pa ang kalaban ng hangin upang makontrol sila at magkatamaan sa ere ng paulit-ulit hanggang sa bumagsak sa lupa. Sa kabila nito ay pinilit pa rin ng dalawa na makarecover sa kasumugod sa kalaban. Sila Elfman at Mira ay winawasak na ang isang bahagi ng 12 realm. Sila Gray at Juvia ay nagtandem na naman upang mawasak pa ang isang bahagi nito, pati na rin sila Kana at Levi ay ginamit ang mga mahika para sa misyon. Maging ang partner na sila Gajil at Lily ay ipinamalas ang kanilang mga lakas upang mawasak ang isa pang bahagi ng 12 realm na kailangang wasakin. Pinag-utos din ni Yukino kay Deneb na atakihin ang celestial globe ngunit kahit anong gawin nito ay walang kwenta. Si Erza ay gumamit ng Heaven's Wheel habang si Natsu ay hindi makagalaw kaya nahuli siya ni Ophiuchus. Gumamit na ng Dragon Slayer Secret Art si Wendy patungo sa celestial globe. Nang mapansin sila ng kalaban ay nagpabagsak ito ng mga bato at may malaking bato ang nahulog sa prinsesa, kaya iniligtas ni Arcadios ngunit siya ang nadaganan nito kaya winasak ito ni Wendy gamit ang Dragon's Roar, saka ginamit ni Wendy ang kanyang healing magic sa lalaki. Subalit napatalsik sila ng malakas na kapangyarihan ng celestial globe at sinabi ni Ophiuchus na malapit nang matapos ang ritual. Kaya tatapusin na daw sila nito at patuloy na inatake si Natsu. Nabutas na rin nila Gajil at pati na rin nila Gray ang ilan sa mga 12 realm. At si Erza ay nakagawa ng malaking butas sa isa pa sa mga ito. Subalit tinamaan sila Lucy ng enerhiya ng celestial globe kaya naramdaman ang sakit na nararamdaman ng mga celestial spirit. Kaya nagkasundo ang tatlong celestial wizard na pagsamahin ng mga mahika na nagliwanag patungo sa celestial globe. At nang ginamit ng prinsesa ang spell ay tumama ito sa globo na puminsala dito kaya nagkaroon ng lakas ang mga kasama na tuluyang wasakin ng 12 realms habang patuloy ang pagpinsala nila Lucy sa celestial globe. Kaya naman si Natsu ay ginamit na ang secret art Pitch Black Phoenix Sword patungo kay Ophiuchus. At aatake sana
ang kalaban ngunit sinipa ni Happy ang flute kaya tagumpay itong tinamaan ng pinakamalakas na atake ng salamander. Dahil rin sa atake nila Lucy ay nawasak na ang celestial globe. At nawasak na rin ang 12 realms sa pangunguna ni Erza kaya nagsimulang maglaho ang malaking ahas at pati na rin si Ophiuchus ay tuluyang naglaho. Nagkita na rin ang buong grupo subalit kalaunan ay naramdaman nila at narinig ang malakas na tunog na nagmula sa Spirit King. Dumating si Horologium at humingi ng tulong upang hindi tuluyang maglaho ang Spirit World saka ibinigay nito ang mga celestial garments upang makapasok sila sa Spirit World kung saan nais din sumama ng prinsesa kahit na pinipigilan siya ni Arcadios. Pagkatapos nilang isuot ang mga damit na binigay ni Horologium ay naglaho na ito. Saka nagtungo na ang grupo patungo sa kakaibang mundo ng mga celestial spirit na ngayon ay nasa bingit na ng pagkawasak. Dito ay nakita nila ang isang nilalang at pinaghinalaang ito ang Spirit King. At nakita nila sa bandang uluhan nito ang mga zodiac spirit na nakakulong sa mga bilog ngunit tuluyan na silang kinain ng halimaw. Kaya nagpa siya ang grupo na sumugod at magkasabay na umatake sila Gray at Juvia patungo dito subalit hindi nasaktan at sa halip ay pinalo sila nito. Saka naghanda ang mga kasama at sabay-sabay na ginamit ng lahat ang kanilang mga kapangyarihan sa katawan nito na nagsanhi ng pagsabog. Subalit na pag-alaman na walang kwenta ang ginawa nila saka sila nito pinatalsik. Muli na namang sumugod sila Gray at Juvia ngunit direkta nitong tinamaan ang dalaga at naging isang constellation. Kaya sumugod na rin ang iba pa ngunit ginawa lang din silang constellation ng mapanganib na halimaw. Sunod ay tinamaan na din ito si Lily at itinulak ni Levi si Gajil kaya siya ang napahamak. Sinubukang umatake ni Wendy ngunit dumagdag lang din sila sa koleksyon nito kaya sila Natsu na lang ang pag-asa pero hindi tumigil sa pag-atake ang Spirit King at nagawa pa itong masalag ni Arcadios ngunit hindi na rin nila kinaya ang kakaibang spell nito. Kaya naisip ni Natsu na batuhin ito ng isang maliit na planeta subalit winasak lang ng halimaw. Aatake sana si Gray ngunit pinagwawasak nito ang mga malalapit na planeta. Tinamaan ito ni Gajil sa kapatuloy ding inatake ni Erza. Inatake din ni Gray ang halimaw ngunit gumawa ito ng mga black hole para hindi tamaan. At muntik na ring mahigop si Lucy ng isang black hole. Nahihiwa na ito ni Gajil subalit hinihigop siya ng black hole habang pilit namang tinatali ni Lucy ang mga paan ng halimaw. Saka umakyat sila Natsu upang atakihin ito ngunit sumigaw ito ng napakalakas saka naglabas ng kakaibang liwanag na tinamaan sila Natsu at Erza. Si Lucy naman ay nailigtas ni Gray pero tinamaan din sila kaya inatake ito ni Gajil ngunit tinamaan lang din siya nito. Nang tumigil ang pag-atake ay muling bumangon ang grupo at matapang itong sinugod nila Natsu at Happy saka nagpaikot-ikot sila sa isang planeta at bumuelo ng napakabilis patungo sa loob ng katawan nito. Ngunit nagsimulang mag-transform ang halimaw sa mas malakas na anyo nito at sa isang atake ay nawasak ang napakaraming planeta. Naglalakbay sila Natsu sa loob ng katawan ng halimaw nang biglang magliwanag at nakita ang tila isa pang universe sa loob. Naamoy daw ni Natsu na nandito ang mga celestial spirit na hinigop nito. Nang may dumating na malalaking mga bato hanggang sa tamaan siya ng isa at saka tinamaan ng iba pang mga bato kaya winasak ito ng salamander. Nakita rin nila ang isang ilaw kung saan nagmumula ang amoy nila Loki subalit inaatake naman sila ng mga kidlat. Habang sa labas ay patuloy pa rin sa pag-atake ang mga kaibigan ng magliwanag ang mga buntot nito at sumabog ang mga planeta dahil sa lakas ng enerhiya kaya napatalsik din ang mga wizard. Nang mapansin nilang nasasaktan ito dahil sa ginagawa nila Natsu sa loob ng katawan. Kalaunan ay inatake naman sila ng mga energy sphere kaya winasak ni Natsu ang isa at ang dalawa pa ay winasak din niya ng Dragon's Roar habang sa labas ay inatake ito ni Gajil kaya nag-crack at nilagyan ni Erza ng espada sa kapinabaon pa. Si Lucy ay hinila ang isang bahagi sa kapinutol ni Erza saka nagplano silang putulin ang lahat ng nasa likod nito. Subalit nagsimula na naman ito sa pagpapalabas ng enerhiya ngunit umatake pa rin sila dahil naramdaman ang paghina nito. Naputol nila ang isa pa ngunit tinamaan sila Gajil at Erza. Nakita na rin nila Natsu ang kinaroroonan nila Loki. Sa labas ay gumawa ng drill si Gray na minartilyo ni Gajil. Samantala sila Natsu ay nakita na rin ang tunay na Celestial Spirit King. Subalit unti-unti na itong hinihigop pa ibaba kaya sinubukan nilang wasakin ang mga kadena ngunit napakatibay ng mga ito. Nang biglang maramdaman ni Natsu na ang isang kadena ay si Loki. Dahil ang mga kadena ay ang mga zodiac spirit pala. Nawasak na nila Erza ang mga energy spikes nito sa likod pero tila nais na naman itong mag-transform. Nagtungo si Natsu sa katawan ng Spirit King at nangakong ililigtas ito saka siya tumalon sa energy core at nagsimula itong hinigop. Direktahan namang sinuntok ng halimaw si Erza pero nasalag nito kaya tumulong sila sa pag-atake habang si Natsu ay patuloy ang paghigop saka siya kinuha ni Happy habang sa labas ay patuloy pa rin ang mga kaibigan. Dahil sa kinain na enerhiya ay nagkaroon ng mas malakas na spell ang salamander na pinuntirya ang energy core na nagsimulang sumabog kaya nasaktan din ang katawan ng halimaw at tuluyang sumabog dahil ito lang pala ang kanyang kahinaan. At nang matapos ang lahat ay nakuha ni Erza ang bida saka dumating ang original na Spirit King kaya nagbalik na sa kaayusan ang buong spirit world. Nakaligtas na rin ang mga kaibigan na naging mga constellation. Natuwa si Yukino nang makita ang tunay na anyo ng spirit world. Saka nakita na nilang nagbalik ang kilala nilang 12 zodiac spirit
Spirit. Ngunit nalaman nilang wala palang naaalala ang Celestial Spirit sa mga nangyari. Dumating ang Celestial Spirit King at sinabing may kaunting natira sa kanyang alaala sa mga masamang pangyayari kaya alam niyang may utang na loob siya sa fairy tale. Humingi naman ng paumanhin ng prinsesa bilang isang Celestial Wizard dahil ang paglikha niya ng Project Eclipse ang dahilan kaya nangyari ang lahat ng ito. Samantala kusang ibinigay ng mga Celestial Spirit ni Lucy ang kanya-kanyang mga susi ng mga ito kaya napaiyak na lang ang dalaga. At pagkatapos nito ay nakabalik na rin sila ng mapayapa sa kanilang guild. Kagad na gumawa ng bagong misyon sila Natsu sa Mount Hakubi upang kumuha ng Hakubi Ice gamit ang special magic pen dahil napakatibay nito. Ipinakita din ni Happy ang mga baon niyang isda kung sakaling matagalan sila. Ngunit nilamig ang pusa kaya pumunta siya kay Lucy. Kalaunan ay nahati ang yelo kaya nahulog ang tatlo at gumulong-gulong. At nang magising na si Lucy ay sinubukan nilang umalis ngunit napakalakas ng hangin ngunit inisip pa ng bida na naglalaro lang sila. Hindi na nila alam kung nasaan sila dahil nawala ang mapa at pinigilan ni Lucy na matulog si Happy dahil mamamatay ito sa lamig. Kaya ginamit ni Natsu ang apoy para tulungan ang kaibigang pusa. At hindi rin sila makatawag ng Celestial Spirit dahil nagpapahinga daw ang mga ito gawa ng nakaraang sakuna. Matagal na silang naglalakbay nang sa wakas ay makakita ng isang kuweba at pinili nilang pasukin ang kalaliman nito. Subalit nahulog ang napakaraming matutulis na yelo sa kanila na sinunog ng bida ngunit ayaw tumigil sa dami kaya tumakbo na lang sila hanggang sa mahulog at saka nag-slide sa yelo hanggang makarating sa mas malalim na parte. Pagod na sila sa paglalakad at nagugutom pa ngunit hindi pa rin mahanap ang labasan. Kaya ginamit na lang nila ang apoy ng bida para hindi sila manigas. Inilabas ni Happy ang natitira niyang mga isda na agad na niluto ng bida ngunit napalakas ang kanyang apoy kaya lalo silang nawalan ng pagkain. Dahil dito ay magkahalong pagod at gutom ang naramdaman ng tatlo. At nang makatulog si Natsu ay pinagsasampal nila ito dahil kailangan nila ng apoy. At dahil sa sobrang antok ay matutulog daw muna sila Lucy at Happy. Ngunit nakakatulog din si Natsu kaya hindi rin sila makakapagpahinga. Subalit kalaunan ay tuluyan na silang nakatulog at nanaginip si Lucy na nanalo siya ng isang swimming pool kaya naghubad ito at naligo sa malamig na tubig. Si Natsu naman ay nanaginip ng maraming pagkain ngunit mga yelo ang kinakain niya. Samantalang si Happy ay napanaginipan si Lucy na isang isda kaya kinagat niya si Lucy at nagising ito saka naalimpungatan ng bida at sinuntok ang yelo na nagdulot ng pagguho ng lugar. Ligtas naman ang tatlo nang maamoy ni Natsu ang hangin sa labas kaya wawasakin niya ang yelo ngunit kahit anong gawin ng bida ay napakatibay nito. Kaya naisip ni Lucy na ito ang hinahanap nilang Hakubi Ice at nilabas niya ang magic pen upang makuha ito ngunit lumabas ang halimaw na nakatira sa lugar kaya lumusot ang tatlo sa butas at tumakas dala ang yelo kaso sinundan sila nito. At sinubukan itong suntukin ng bida kaso pinitik lang siya ng halimaw. At maging si Happy ay nanghihina na rin. Si Lucy naman ang umatake kaso pinitik lang din ng halimaw kaya nagpasya na lang silang tumakas mula dito. Ngunit mahuhulog naman sila sa bangin kaya napilitan si Lucy na ipakain ng Hakubi Ice kay Natsu upang magkaroon ito ng lakas. Dahil dito ay nakatalon sila sa bangin sa kainumbag ng salamander ang halimaw at iniligtas niya sila Lucy at Happy. Subalit wala na silang Hakubi Ice kaya hindi nila natapos ang misyon. Kinabukasan ay nais magpaturo ni Lucy ng transformation magic upang makalaban siya kahit wala ang kanyang mga celestial spirit. Habang pinapaliwanag ni Mira kung paano mag-transform ay nakatulog sila Natsu sa sobrang boring habang sila Macau at Wakaba ay palihim ring nanunood. Kaya pinakita na ni Mira ang basic level at ginaya niya si Erza pero hindi nagbago ang kasuotan pero sa intermediate level ay nakuha niya pati ang suot nito. At sa advanced level naman ay maaari mo nang baguhin ang iyong anyo. Samantala namimili naman ng mga damit sila Wendy at Evergreen. Nang ipakita nila Gajil at Lily ang kanilang mga superhero costume ay nagustuhan din ito ni Erza kaya bumili din siya ng sarili nito at tinawag ang sarili na Fairy Woman. Balak pala nila Macau na mag-transform sa batang anyo upang maakit ang asawa at si Wakaba ay nais lang maging bata muli. Habang sila Natsu at Lucy ay kukopyahin ang anyo ng isa't isa. Giit ni Mira na kailangan talaga nilang mag-focus sa anyo ng nais nilang transformation. Subalit nang subukan ay nabigo ang lahat na makapag-transform. Ngunit nagpatuloy pa rin sila sa transformation kung saan si Happy ay naging isang pusang Lucy. At si Natsu ay nakopya na ng perpekto ang katawan ng dalaga. Naiinis si Macau dahil kung makakapag-transform siya ay siguradong magkakabalikan daw sila ng kanyang asawa. Si Wakaba ay nais lang maranasan na maging bata muli. Dahil sa kanilang frustrations ay na-unlock ng mga ito ang kakaibang mahika. Nang makita ni Erza ang batang nangangailangan ng tulong ay pinangatawanan niya ang pagiging superhero upang kunin ang lobo ngunit naputol niya ang puno sa lakas. Saka nagpatuloy pa siya sa pagtulong sa iba't ibang mga tao tulad ng isang superhero. Kalaunan ay nagwawala ang isang halimaw na nakilala nilang si Macau na dahil sa lakas ay napasabog ang paligid. Sunod ay nakita nila ang usok dahil nawala na rin si Wakaba sa sarili. At nagpakilala ang dalawa na pinakamalakas na villain sa Fury na tuluyang winasak ang mga bahay sa paligid. Giit ni Mira na dahil ito sa transformation magic at matinding stress.
ngunit hindi nila pwedeng pabayaan ang mga ito na sirain ang reputasyon ng kanilang guild. Palpak ang transformation ng dalawa kaya naisip ni Erza na ito na ang pagkakataon niyang sumikat na agad na sinipa si Macau at sinuntok si Wakaba. Ngunit kinapitan ni Wakaba ang dalaga sa kasusuntukin ni Macau. Nang dumating sila Gajil at Lily upang tulungan si Erza ngunit sinuntok sila ng dalaga dahil nais lang pala nito ng climactic scene. Saka gumamit ito ng letigo sa dalawa na kinuha pala kay Lucy at pinaikot-ikot ito upang mapalipad niya si Wakaba na isang usok. Si Macau naman ay pinatikim nito ng malakas na sipa sa pagmumukha kaya nagbalik na ito sa orihinal na anyo. Pagkatapos ay nagpasalamat sila kay Erza ngunit akala nito ay siya talaga si Fairy Woman. Kinabukasan ay hinahabol nila Lucy at Natsu ang isang lizard man na sinuntok ng bida ngunit hindi ito nasaktan. Saka tinawag ni Lucy si Capricorn na maingat na pinagsusuntok ang halimaw upang matanggal ang mga kaliskis na kailangan nila sa quest, saka sinuntok pa ito ng bida at napatalsik. Dahil dito ay nakakuha na sila ng mga kaliskis subalit biglang yumanig at may dumaan na malaking nilalang na naghulog ng itlog. Kaya gumawa ng bahay sila Happy at Natsu at hindi pa nagbabalik sa loob ng 10 araw. Pagpasok nila ay napisa na ang itlog at ang dalawa ay natutulog sa kamay mabilis na halimaw kaya inatake ito ni Erza ngunit pinigilan siya ni Natsu dahil ito pala ang alaga nila. Giit ni Happy na hindi sila natulog para siguruhing ligtas ito. Dinala nila ito sa guild at pinangalanan ni Natsu ng Kimo Kimo. Nag-aalala ang mga kaibigan na baka mapanganib na halimaw ito ngunit masaya si Natsu sa bago niyang alaga. Maging ang master ay nababahala dahil ngayon pa lang ay unti-unti na daw itong lumalaki at nagbuga pa ng apoy. Kaya walang pake ang bida kahit tutol pa sa kanya ang master. Nagtungo sa kanila ang isang taga-Magic Council dahil magkakaroon daw ng exchange student program upang mapalawak ang kanilang mga kaalaman at agad namang sumali si Natsu. Dahil nag-aalala si Lucy ay sumali na rin siya at aalis pa sana si Gray ngunit pinilit siya ni Erza dahil ang cute daw ng alaga ni Natsu. Ngunit pagdating sa tren ay nahirapan na naman si Natsu habang mas lumalaki pa si Kimo. Sa Blue Pegasus muna sila sasali para sa exchange student program kung saan may mga weirdong babaero. Naamoy ni Ichiya na hindi daw amoy halimaw si Kimo at ayos lang basta hindi nito kakagatin ang mga customer. Kalaunan ay pinagbihis sila ng magagandang kasuotan, kung saan sila ay naging mga taga-aliw ng mga customer sa negosyo na resto ng Blue Pegasus. Ngunit natakot ang isang babae kay Kimo. Dahil sa kaguluhan ay nagbuga ito ng malakas na apoy at tinamaan nito sila Ichiya. Sunod ay sa Lamia Scale naman sila nagtungo kung saan naisip ng matanda na isang bagong species si Kimo. Dumating si Jura dala ang mga stone tablet na kailangan daw nilang malaman ng nakasulat. Kaya sinubukan nitong alamin ni Lucy kahit na si Levi ang may specialty nito. Nakita nila Natsu ang mga shell ngunit nagalit pa sila Lucy. At habang nagko-concentrate sila ay nawasak ito ng yelo dahil sa away ng dalawa kaya nabigo si Jura sa misyon. Sunod na destinasyon ay sa guild ng Mermaid Hill. Samantala ang mga kasama ay nagdamit pambabae dahil kilala ang Mermaid Hill sa Girls Only Guild. Ngunit maingay si Natsu at naubos na ang pasensya ni Gray kaya natakot ang mga tao at nasira ang reputasyon ng Mermaid Hill. Sunod nilang destinasyon ay ang Quattro Cerberus. Kaso ang hinahanap ni Bacchus ay si Kana para may kainuman siya. Sa inis ay sinapok niya si Natsu dahil magkakaroon daw sila ng special training ngunit inatake sila ni Kimo ng napakalakas na fire magic. Ang sunod nilang destinasyon ay ang Sabertooth ngunit sinabi ni Sting na kanselado na daw ang exchange student program saka pinakita ang isang wordong isla na bigla na lang daw lumitaw. Dumating din sila Hall upang mag-request sa Fairy Tail at Sabertooth na imbestigahan ang mapanganib na isla. Kaagad silang nagtungo sa nasabing isla at naghiwalay sa dalawang grupo upang mabilis na makapag-imbestiga. Habang naglalakad ay nakita nila Wendy ang shell na katulad ng nasa stone tablet sa Lamia Scale. At ang mga isda na katulad na niluluto sa Mermaid Hill. Di nagtagal ay may lumabas na isang sea monster kaya agad nila itong pinuntahan. Nang makita sila ay hindi ito tumigil sa pag-atake dahil nais sila nitong kainin. Kaya ginamit ni Erza ang signal flare upang malaman ng council ang nangyayari, saka pinag-utos nila Hall na tulungan sila ni Dranbolt habang itinutok din nila ang mga cannon sa sea monster. Napunta sila Natsu sa loob ng gusali habang pinapaulanan ng council ang halimaw. Subalit natigilan sila nang makarinig ng malakas na pagtibok ng puso. Ngunit umatake na rin si Erza na hiniwa ito, si Gray ay binaril ito ng ice cannon. At ang Twin Dragon ay gumamit ng pinagsamang Dragon's Roar na nagpabagsak sa sea monster. Nakarating sila Natsu sa isang chamber na may mga antigo na mga karakter. Sa muling pagtibok ng puso ay nanghina si Wendy. Habang sa loob ay kumikilos ng kakaiba si Kimo at sa labas ay inaatake sila ng sea monster kaya muntik na si Lucy sa bato. Narinig na rin nila ang pagtibok at kalaunan ay nagkaroon ng kakaibang usok at nakitang mas lumaki si Kimo. Maging ang mga kasama sa labas ay tuluyang nanghina dahil sa kakaibang kaganapan sa isla.
at pati ang mga nasa barko ay nadamay. Nang dumating si Dranbolt ay sinabi niya ang sitwasyon sa isla na pinaghinalaan nilang isang virus kaya pati sila Hal ay naapektuhan. Dahil sa mga nabasa ay nagkaroon sila Lucy ng clue, saka nakita din nila sa kisame ang kaparehong drawing na nakita sa Lamia scale habang sa labas ay inaatake ng halimaw sila Gray at Erza. Winasak ni Natsu ang nahuhulog na bato upang mailigtas si Lucy. Saka naisip ng dalaga na parte ng mga karakter ang kopiraso ng tablet na hiniram niya kay Jorah. Giit nila Hal na kailangan nilang wasakin ang isla kahit nandoon pa ang mga salamangkero upang hindi na kumalat ang virus kaya umalis na si Dranbolt. Nahanap na rin ni Lucy ang tamang lokasyon ng bato kaya nalaman niya ang ibig sabihin ng mga simbolismo sa drawing kasabay ng paglaki ni Kimo na kamukha ng nasa drawing. Samantala sa itaas ay walang magawa ang mga kasama sa Sea Monster dahil nanghihina sila sa virus subalit dahil sa pinsala ay nagsimulang gumuho ang chamber. Ngunit nakaligtas sila dahil pinrotektahan ni Kimo na nagpatuloy pa sa paglaki. Saka naalala na ni Kimo ang kanyang tungkulin na maging protector ng isla kaya lumabas siya upang tapusin ang Sea Monster habang pinuntahan naman nila Natsu ang mga kasama. Nang sumugod ang kalaban ay sinakal ito ni Kimo at nalaman ni Lucy na hindi laso ng green gas na lumalabas kay Kimo kundi ito ang nagpoprotekta sa kanila sa laso na nilalabas ng isla kaya gumaling na rin sila Hal at Wendy dahil si Kimo ay isang Diyos ng halaman na pumapatay ng virus sa isla. Kalaunan ay sumakay si Natsu kay Kimo saka magkasabay nilang binugahan ng apoy ang kalaban. Nalaman din ni Lucy na lumulubog at lumulutang ang isla at ang mga sinaunang tao ay nanirahan dito kaya nakita nila sa drawing si Kimo bilang kanilang tagapagligtas. Binalibag pa ni Kimo ang halimaw at muli nilang inatake ng mas malakas na apoy na siyang tuluyang tumapos sa Sea Monster. Subalit kalaunan ay lumulubog na ang isla at nakapagsalita si Kimo kaya sinabi nitong ang tungkulin niya ay ang tanggalin ng virus sa islang ito kaya hindi siya maaaring sumama kay Natsu. Pero hindi pa rin malilimutan ni Kimo ang masasayang alaala na naranasan dahil itinuring siyang pamilya ng salamander. At pagkatapos ay nag-iwan ito ng isang buto. Kalaunan ay mapayapa silang umalis habang lumulubog ang isla subalit malungkot pa rin si Natsu dahil sa pagkawala ni Kimo. At pag-uwi ay itinanim nila Natsu at Happy sa harap ng bahay ang nakuhang buto. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup-chup.